Si Orhan ang nagtatag ng pinakamalakas na S-rank na partido, ngunit pinalabas siya ng kanyang mga kaibigan dahil hindi sapat ang kanyang suportang mahika kumpara sa iba. Gayunpaman, si Orhan ay hindi naman talaga isang salamangkero simula pa, at nagpasya siyang bumalik sa kanyang tunay na kakayahan at hilig sa paggamit ng espada upang maging pinakadakilang adventurer kailanman. Si Orhan ay gumagala ng walang direksyon sa piitan ng mag-isa, mukhang pagod na sa kanyang sariling buhay nang makasalubong niya ang isang demonyong daga. Inilabas niya ang kanyang espada, na tila napakatagal na niyang hindi nagagamit sa puntong ito. Hinarap niya ang halimaw, at pinabagsak ito sa isang malinis na tama, na pagtantong medyo nangalawang na siya matapos hindi gamitin ang espada sa napakatagal na panahon. Naaga nito ang atensyon ng ilang iba pang daga sa piitan na agad lumusab kay Orhan at sinubukang atakihin siya. Ang mga nilalang na ito ay walang panama laban sa tagapaglikha ng Partido ng Bayani, gayunpaman sa isang mabilis na kilos din. Pinatay niya ang mga natitirang daga na hamarang sa kanyang daan. Tiningnan niya ang lahat ng kores na nakakalat sa sahig ng piitan at naisip na baka hindi siya kasing hina ng akala niya noong una, at marahil may pag-asa pa para sa kanya bilang isang solo na espadachim. Bago pa siya makalingon, napalibutan siya ng isang grupo ng mga goblin na mas malakas ng malaki kaysa sa mga demonyong daga, at alam yun ni Orhan. Nagpasya siyang hindi kumuha ng anuman pagkakataon at ginagamit ang sarili niyang suportang mahika sa kanyang sarili, pinalalakas ang kanyang lakas sa maikling panahon, na ginagawa siyang mas matibay at ang kanyang espada ay mas mapanganib. Dahil doon, sinalakay ng mga goblin si Orhan, ngunit wala silang sinabi sa bilis at kasanayan na mayroon siya matapos maging miyembro ng isang S-rank na grupo. Pinuksa niya silang lahat isa-isa habang iniisip kung paano niya hindi talaga nasubukan ang sarili niyang suportang mahika sa kanyang sarili at napagtanto kung gaano ito nagpaparamdam sa kanya na napakalakas niya. Pabababa na sana niya ang kanyang depensa matapos mapuksa ang buong unang pangkat, ngunit bago pa siya makapagpahinga, isang pangalawang pangkat ng mga goblin ang sumalakay sa kanya. Diretso, alam niyang malapit nang mawala ang kanyang suportang engkanto, sumugod siya ng buong tapang at tinagpa ang lahat ng goblin na hamarang sa kanya, pati ang isa ay kanyang hinabol hanggang sa huli upang tuluyang wakasan ito. Pagkatapos nito, nawala ang kanyang pananggalang na engkanto, at natanto niyang ang kanyang salamangka ay gumagana lamang sa loob ng 3 minuto ng labanan, na nangangahulog ang kailangan niyang maging maingat sa kung kailan at paano niya ito gagamitin. Saka naman, ang ikatlong alo ng mga goblin na tila walang katapusan ay pumasok sa piitan at sumugod kay Orhan ng buong bilis, na ang hangad ay tuluyang gapiin siya. Ngunit muling nagawa ni Orhan na manaig sa kanila at nagsimula. Tinatapos niya ang mga ito isa-isa. Hindi nagtagal, napagtanto niyang malapit nang matapos ang kanyang engkanto, kaya't ginamit niyang muli ang Geuma malapit sa pinakadulo upang ipagpatuloy ang kanyang paglusob habang hinarap niya ang huling iilang goblin ng Cowan, habang nakita niya ang pagkawala ng buhay sa mga mata ng huling goblin. Ang alaala ng gabing yun ay muli niyang naaalala kung paano pumasok si Oliver sa kanyang silid-aralan kasama sina Anne at Derek at diretsyong sinabi sa kanya na aalisin nila siya sa grupo ng mga bayani. Nanatili si Orhan na nagulantang habang sinubukan niyang unawain ang nangyayari. Binalingan niya si Oliver, tinatanong kung ano ang pinagsasabi nito. Dapat ay matalik silang magkaibigan, ngunit nanatiling malamig at kalkulado si Oliver. Sinabihan siya na ang pagiging kaibigan mula sa iisang nayon ay hindi nagtatago ng katotohanang siya ang pinakawalang silbing miyembro ng koponan. Parehong sumang-ayon sina Anne at Derek, sinasabing ang lahat ng ginagawa niya ay pinapabagal lamang sila at humahadlang sa kanila na makamit ang kadakilaan. Kumikislap ang buhay ni Orhan sa harap niya habang sinusubukan niyang unawain ang di kapani-paniwalang sitwasyon. Paano nakapagdesisyon ng matalik niyang kaibigan na paalisin siya mula sa grupong siya mismo ang lumikha? Isang grupo na naging kilala bilang grupo ng bayani dahil sa bilis nilang nalampasan ang mga piitan at dinaglaon ay naging isa sa mga pinakamahusay na grupo sa buong bansa. Nagdahilan si Oliver na sa nakaraang misyon sa paglilinis ng piitan, napansin niya ang ibang grupo at kung paano ang enchanter ng kanilang grupo ay napakalakas at may kakayahang tulungan ang ibang miyembro, at kung ikukumpara doon, si Orhan ay lubos na walang silbi. Hindi makapaniwala si Orhan sa kanyang narinig nang mabilis siyang sumagot, iginiit na hindi naman talaga siya isang enchanter, at ang tanging dahilan kung bakit niya ginampanan ang tungkulin ay dahil walang sino man sa grupo ang may kakayahan sa mahika.
Kaya isinakripisyo niya ang kanyang posisyon bilang isang espadachim at nagsimulang magsanay bilang isang enchanter, at gumawa pa ng sarili niyang estilo ng mahika upang mabawi ang kakulangan niya sa talento bilang isang support mage. Natawa si Ansa, subalit ang mukha niya, tinawag siyang walang kwentang taluna na nagbibigay lang ng palusot dahil si Oliver ay mas mahusay na espadachim kaysa sa kanya simula pa lang. Dahil doon, bilang ni Orhan kay Oliver dahil ito ang huli niyang pag-asa, ngunit malamig siyang sinabihan ni Oliver na nakakita na rin sila ng kapalit na enchanter, na tutulong sa kanila na umangat sa mga ranggo at makamit ang kadakilaan. Tinanggap na rin sa wakas ni Orhan ang bagong realidad at ang katotohanang wala na siyang puwang sa pangkat na ito. Sa isang huling palm, tumalikod siya para umalis nang tumawa si Anne na sinasabing hindi naman talaga siya dapat nasa isang S-rank na pangkat dahil ang kanyang pagiging espadachim at mahika ay parehong nasa isang ranggo na nangangahulugang siya ay isang walang kwentang jack-off. Sa lahat ng larangan, ngunit walang pinagkadalubhasaan. Sa wakas, bumalik siya sa realidad habang naglalakad pasulong, iniisip ang tungkol sa bagong estilo ng pakikipaglaban na kanyang nabuo na nagsasanib sa tradisyonal na papel ng isang espadachim at isang salamangkero. Nagpasya siya na magpapatuloy siyang maging bihasa sa iba't ibang bagay, ngunit kasabay nito ay pagkakadalubhasaan niya ang lahat ng ito at ipakita sa kanila kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa ni Oliver at ng iba pa. Nang siya'y paalis na, isang grupo ng 4 na adventurer ang nagmamadaling pumasok sa silid ng teleporter na hinihingal. Tinanong ng kanilang pinuno kung maayos lang sila dahil hindi nila inaasahan ang napakaraming orc ng sabay-sabay. Isa sa mga miyembro ang nagsalita at sinabing naiwan nila ang babae sa likod, gayunpaman. Iginiit ng pinuno na tama ang kanyang desisyon dahil kung tinulungan nila ang babae ay mamamatay silang lahat, at isa pa, sumali lang naman ang babae sa kanilang grupo ngayon, kaya malinaw na mas inuna niya ang kanyang matandang kaibigan. Sariwa pa sa kanyang isip ang sakit ng pag-iwan sa kanya ng sarili niyang grupo, kaya nilinggan ni Orhan ang mga lalaki at sinabihan sila na kinamumuhian niya ang mga taong tulad nila. Isa sa mga lalaki ang nagpumilit na wala silang magagawa upang tulungan ang babae at sinubukan si Orhan na saktan ng isa sa kanila, ngunit napigilan at napatumba siya sa sahig, habang sinasabihan sila ni Orhan na manahimik na lang at tumakas. Pagkatapos nito, nilinggan niya ang pinuno at galit na tinanong kung saan niya iniwan. Mamatay ang babae at sumugod sa direksyong yun upang iligtas siya. Natagpuan niya ito sa dulo ng isang kuweba kung saan siya ay tuluyang nasukol laban sa tila isang hukbo ng mga orc. Patuloy siyang umatras sa dingding na may luha sa kanyang mata at ginamit ang kanyang pananggalang na kalasag habang umuusad ang mga orc. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kalasag, dahil hindi naglaon ay nakalusot ang orc sa kalasag at handa nang wakasan ang kanyang buhay. Nang sumulpot si Orhan at ginamit ang kanyang mahika ng hangin upang itaboy sila, nagulat at natigilan ang babae, ngunit hindi nag-aksaya ng sandali si Orhan habang hinugot niya ang kanyang espada at sumugod sa mga orc, sinubukan ng unang orc na saktan siya at pabagsakin sa lupa. Ngunit nagawa ni Orhan na harangin madali siyang sumalakay at, gamit ang sariling suportang mahika bilang dagdag na lakas, madali niyang sinugpo ang mga orc na tila gawa sa mantikilya. Ang babae ay nakatayo doon na nalilito, nagtataka kung si Orhan ay isang espadachim o isang salamangkero, dahil ginamit niya ang kanyang pampalakas na mahika upang patalasin ang kanyang talam bago sumugod sa mga orc, pinutol ang kanilang mga sandata at pinatumba ang mga ito. Napagtanto niya na tama ang mga kasama dahil hindi nila kailanman kayang labanan ang napakaraming orc ng sabay-sabay, ngunit mas gugustuhin niyang mamatay kaysa iwan ang isang miyembro ng grupo. Sa pag-iisip na yun, sabay-sabay niyang nilabanan at tinalo ang 12-dosenang halimaw. Habang namangha ang babae sa panunood, nagtataka kung sino ang lalaking ito, ipinagpatuloy ni Orhan ang kanyang pagsugpo sa mga kalaban. At sa ikalawang bugso ng mga atake, nagawa niyang puksain ang bawat orc sa kuweba, naiwan lamang ang kanilang mga bangkay at nagliliwanag na mga core. Pagkatapos nito, lumingon siya sa babaeng may pulang buhok sa dulo ng kuweba ngunit nakita siyang nakahandusay sa sahig habang humihina ang epekto ng adrenaline. Pagsapit ng takip silim, lumabas sila mula sa dungeon at ipinakilala ng babaeng may pulang buhok ang sarili bilang Sofia bago siya ayain sa hapunan bilang pasasalamat sa pagliligtas niya sa buhay nito. Tinanggap naman ni Orhan at sinundan siya pababa sa isang taberna na pag-aari ng Silver Rabbits Guild. Napagtanto niyang miyembro siya ng mismong guild dahil may crest din ito sa kanyang kapa at napagtantong may ipinaalala ito sa kanya ngunit
Hindi niya maintindihan. Di nagtagal, nawala ang pagkalito nang ipakilala siya ni Sofia sa ate niyang si Selma. Nakilala na ni Orhan dahil isa rin itong S-ranked enchanter mula sa ibang grupo. Si Selma ang pinakamalakas na enchanter sa bansa at siya ang nakaisip ng sistema ng paghahati ng mga tungkulin sa mga swordsman na umaatake, ang tank na sumisipsip ng pinsala at ang mage na nagbibigay ng suporta. Tiningnan niya si Orhan nang may pagkasuklam at sinabi rito na tatawagan niya ang FBI dahil 14 pa lang ang kapatid niya. Agad namang sinabi ni Orhan na wala ang pangalan niya sa mga Epstein files kaya pwede siyang kumalma, habang sinasabi ni Sofia sa ate niya na iniligtas pala siya ni Orhan. Buhay. Medyo kumalma si Selma pagkatapos noon at sinermonan ng kapatid niya dahil sa pagpunta sa isang piitan ng mag-isa nang hindi muna nagsasabi sa kanya. Di nagtagal, nagsimula silang mag-usap at sinabi ni Orhan kay Selma na siya ay itiniwalag mula sa pangkat ng bayani kaya't siya ay masasabing isang palaboy sa puntong ito. Agad niyang nakita ang kumikislap na mga mata ni Selma at naisip niya kung iniisip nitong ipasama siya sa kanyang pangkat. Ngunit bago pa mangyari yun, sinabi niya kay Selma na wala siyang balak sumama sa anumang grupo sa malapit na hinaharap sa ngayon. Sinabi ni Selma sa kanya na huwag magyabang at tinanong kung interesado ba siya sa isang trabaho. Nakakagulat ito para kay Orhan at nagtaka siya at nagtanong tungkol sa trabaho. Sabi ni Selma na isang malaking, ang partido mula sa kanyang guild ay bababa sa mga piitan bukas. Ang partido ay magkakaroon ng maraming bagong adventurer at ang mga miyembrong may ranggo ay inatas ang bantayan sila. At siguraduhin na ang mga floor boss, na lumalabas kada 10 level ay matatalo at walang sinumang masawi. Sinasabi niya na ang ekspedisyon ay aprobado ng isang sponsor at gustong-gusto niya kung papayag si Orhan na sumama sa kanila bilang dagdag na adventurer. Sinasabi rin niya kay Orhan na lubos niyang iginagalang ang kanyang kakayahan at lakas, kung hindi niya ito hihingin sa kanya. Labis itong bumabagabag sa kanya dahil ang dahilan kung bakit siya tinanggal sa kanyang partido sa simula pa lang ay dahil ang kanyang mga miyembro ng partido ay humanga kay Selma mismo. Noong ipinapakita niya ang kanyang mahika at iyon ang dahilan kung bakit napagpasyahan nilang kailangan din nila ng mas mahusay na salamangkero para sa kanilang grupo. Nagpasya si Orhan na pumayag ngunit sa kondisyong bababa lamang siya sa piitan bilang isang eskrimador dahil hindi na siya salamangkero. Medyo nag-aalala si Selma tungkol doon ngunit nagpasya na mas mahalaga ang pagkuha sa kanya dahil malamang nababalik siya sa kanyang pangunahing tungkulin bilang salamangkero kapag nagkaproblema. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya si Orhan na bumisita sa isa sa mga tindahan upang kumuha ng ilang kagamitan at agad siyang binati ng matandang lalaki tulad ng isang dating kaibigan. Ang matandang lalaki ang siyang gumagawa ng baluti at sandata ni Orhan mula pa noong simula nang wala pa si Orhan at buong bigat ng kalooban ay isiniwalat ni Orhan na hindi na siya makakapag-anunsyo pa para sa kanya dahil wala na siya sa grupo ng bayani. Sabi niya, ngayon ay wala nang pakialam ang sinuman sa kung anong armas ang ginamit niya o kung saan siya kumukuha ng kanyang baluti at humihingi siya ng tawad sa matanda sa pagkabigo nito. Ngumiti lang ang matanda at pinasalamatan siya sa lahat ng kanyang nagawa hanggang ngayon, sinasabing makikinig pa rin ang mga tao sa kanya dahil siya ay isang tunay na mabait na tao na malakas at makakahanap muli ng paraan upang makabalik sa tuktok. Ito ay nakakagulat na nagpatulo ng luha sa kanyang mata nang mapagtanto niyang mayroon pa ring umaasa sa kanya at nagpasya siyang ibigay ang lahat at muling buuin ang sarili mula sa simula. Kinabukasan, sumama si Orhan kay makikipagkita si Sofia sa pinuno ng angkan ng Silver Rabbit na kilala bilang Vince. Malugod niyang tinatanggap si Orhan sa gusali ng kanilang angkan at nagpakilala. Sumagot si Orhan na isang karangalan para sa kanya ang makipagkita sa pinuno ng isang makapangyarihang angkan tulad ng Silver Rabbits. Ngumiti si Vince sa sinabing yun, iginigiit na hindi na kailangan pang maging tensyonado si Orhan dahil pareho silang magkapantay. Sinabi ni Vince na lubos siyang batid sa mga nagawa ni Orhan at alam niyang siya ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit matagumpay ang partido ng bayani. Nangatwiran siya na dapat nilang isantabi ang mga formalidad at sa halip ay subukang alamin kung ano ang tunay na iniisip ng bawat isa. Dapat nilang pagtuunan ng pansin ang gawain sa kasalukuyan, na ito ang ekspedisyong pagtuturo. Humarap si Vince kay Selma para sa paliwanag at sinimulan niya sa pagbanggit na pupunta sila mula sa unang palapag ng piitan hanggang sa ika-51 na palapag sa loob lamang ng 3 araw.
Sinasabi niya na ititigil nila ang kanilang paglalakbay sa antas 21 sa unang araw at ipagpapatuloy sa ikalawang araw hanggang palapag 36, at sa wakas, sa ikatlong araw, nilalayo nilang lupigin ang ika-51 na palapag. Habang ipinapaliwanag ang lahat ng ito, naalala niya ang usapan nila ni Vince kahapon nang una niyang sabihin dito ang tungkol sa katotohanan na si Orhan ay itinanggal ng grupo ng Bayani. Agad iginiit ni Vince na ang grupo ng Bayani ay gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Dahil kung wala si Orhan na namamahala sa lahat ng perpekto, hindi sila magiging kasing lakas ng dati. Sumang-ayon si Selma sa pagtatasa, na nagsasabing dinala sila ng kanyang support magic sa napakataas na antas na imposible sana para sa kanila kung wala ang tulong niya. Alam niya na sa hilaw na antas, hindi kasing lakas ang support magic ni Orhan gaya ng ilan sa mga S-rank support mage. Ngunit nabawi niya ito sa bilis ng kanyang pagcast na hindi bababa sa 4 na beses na mas mabilis kaysa sa sarili niyang bilis. Naaalala niya ang laban na nagsasabing gumagamit siya ng ilan sa sarili niyang. Pati na rin ang kanyang orihinal na mga salamangka, at higit pa riyan, ang kakayahan niyang unawain ang sitwasyon at tumugon dito nang may matatalim na desisyon ay halos walang kapantay. Kung wala siya sa grupo, hindi mapapanatili ng partido ng Bayani ang kanilang nangungunang posisyon, na nangangahulugang ang mga pilak na kuneho ay maaaring sumugod at agawin ang kalamangan upang maging pinakamalakas na partido sa bansa. Naguluhan ng kaunti si Vince sa lahat ng ito dahil hindi niya maintindihan kung bakit papayag ang isang napakatalentadong enchanter sa isang magkasanib na pagsalakay sa isang kung saan kaunti lang ang makukuha niya. Sumagot si Selma na sa karamihan ng pagkakataon, ang mga support mage ay hindi binibigyan ang kasikatan na nararapat sa kanila at sikat siya, ngunit dahil lang yun sa ang kanyang mga galaw ay sapat na nakasisilaw upang makuha ang kanilang mga mata. Samantalang ang tunay na malalakas na salamangkero ay nananatili sa dilim ng walang sarili nilang katanyagan. Bumalik siya sa katotohanan nang magsalita si Orhan at magtanong upang kumpirmahin na magkakaroon ng 10 grupo ng mga baguhan na papasok sa mga piitan at 5 tagabantay, kasama sina Selma at siya mismo. Ang mga baguhan ang haharap sa lahat ng mga halimaw sa bawat pagliko, ngunit kung may kakaibang mangyari, ang mga tagabantay ay susugod upang tiyakin na manatiling ligtas ang mga baguhan. Mayroon siyang isang bagay na nakakalito bagaman at nagtanong kung bakit mayroon lamang 5 kasama. Kung ang ideya nila ay siguraduhin na magiging ligtas ang karanasan ng mga baguhan, bakit hindi na lang kumuha ng iba't ibang pangkat ng mga may ranggo sa halip na 5 naghiwalay na mga ranker? Sumagot si Selma na ang tanging dahilan kung bakit hindi nila ginagawa yun ay upang maranasan din ng mga baguhan ang hirap ng pagdaan sa isang piitan at hindi labis na matansya ang kanilang mga kakayahan. Hindi talaga pinaniwalaan ni Orhan ang kanyang paliwanag. Ngunit alam niyang hindi nila ipapakita ang kanilang tunay na motibo sa isang tagalabas na walang kaugnayan sa anumang angkan. Sa kabila niyon, nagpasya si Orhan na tanggapin ang misyon dahil wala naman siyang mas magandang gawin. Mukhang masaya si Vince tungkol dito at sinasabing babayaran siya ng 2 gintong baryasa. Pauna at 10 pa sa pagtatapos ng gawain. Bahagya siyang nagulat habang nagtatanong kung hindi ba ito masyadong malaki dahil halos katumbas na ito ng pera sa isang taon. Ngunit sumagot si Selma na lubos nila siyang pinahahalagahan kaya nais nilang tiyakin na sapat ang kanyang kabayaran. Nagpasalamat si Orhan sa kanila at nangakong makikipagkita kinabukasan at umaasa sa magandang kahihinatnan. Hindi nagtagal, dumating ang kinabukasan at si Orhan ay dumating sa entrada ng mga silid sa ilalim ng lupa kung saan nakita niya ang maraming bagong adventurer na naghihintay sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal, nakita niya si Sofia at Selma na handa na para sa adventure at pinuri si Selma sa kanyang kasuutan, na ikinainis ni Sofia at muli niyang ipinaalala sa kanya na siya ay menor de edad. Sinabihan siya ni Orhan na magpalamig-lamig muna dahil hindi rin naman siya tagahanga ni Michael Jackson. Tinanong ni Sofia kung saan siya nakatira ngayon dahil dati ay sa mansyon siya nakatira. Sumagot si Orhan na kasalukuyan siyang naninirahan sa taberna ngunit sa lalong madaling panahon ay makakahanap din siya ng angkop na matutuluyan. Pagkatapos nito, lumingon si Orhan at sinabing tila narito na ang lahat at marahil ay dapat na nilang simulan ang kanilang ekspedisyon. Sumang-ayon si Selma doon at sinabihan si Sofia na sumama sa kanyang grupo bago inakay si Orhan patungo sa iba pang 3 bagong kasapi na responsable sa pagtiyak na ang paglalakbay ay magpapatuloy nang maayos. Ipinakilala ni Selma si Orhan sa iba, sinasabing napakalakas nito.
Agad siyang sinalubong ng 3 pang kasama habang nagpapakilala ang mga ito. Ang lalaking may asul na buhok na nagngangalang Ant ay nagsabing siya ay isang tank, at sumunod naman ang lalaking may gintong buhok na nagngangalang Burn, na nagsabing isa rin siyang tank. Ang huling babaeng may maikling buhok ay isang manggagamot na nagngangalang Kathy. Agad na pagtanto ni Orhan na siya ay isang frontline attacker, sumasalakay sa harapan, at si Selma naman ay isang enchanter, mangkukulam, na bumubuo sa isang mahusay at balanseng grupo ng mga kasama, ngunit naiisip niya kung ano ang kanilang plano kung tinanggihan niya ang kanilang alok na sumali. Iniisip niya na may tiyak na kaduda-duda sa nangyayari ngunit nagpasya siyang ipagpatuloy muna at tingnan kung paano magaganap ang mga bagay. Di nagtagal ay tinipon ni Selma ang lahat ng Rockies sa isang lugar at ipinakilala sila kay Orhan, na sinasabing nakakuha sila ng napakalakas na katuwang para sa paglalakbay na ito kaya hindi na nila kailangang matakot sa kahit ano. Sinasabi niya na nakarating na si Orhan sa ika-74 na palapag, na kahit siya ay hindi pa nagagawa, at dati siyang bahagi ng mismong grupo ng bayani, na ginagawang isa siya sa pinakamalakas na tao. Lubos nitong pinasigla ang mga baguhan na agad na nakaramdam ng higit na kumpiyansa tungkol sa paglalakbay na ito. Ngunit ang sobrang pagkaipit sa sitwasyon ay nagsisimulang magparamdam kay Orhan ng kaunting takot dahil alam niyang maraming tao ang umaasa sa kanya. Matapos iyon, sinabi niya sa mga natitirang taga-suporta na pangasiwaan ang kani-kanilang grupo habang sinasabi niya kay Orhan na siya ang mamumuno sa ika-10 grupo, na siyang pinakamay potensyal sa lahat. At naniniwala siya na sa tamang paggabay, madali nilang malalampasan maging ang mga dungeon na nasa gitnang antas. Ito ay muling nakakalito kay Orhan habang nagtataka siya kung bakit ibibigay niya ang pinakamahusay na grupo sa kanya, na dapat sana ay isang tagalabas. Sa kabila nito, lumapit siya sa ika-10 grupo at napagtanto niyang si Sofia ay nasa parehong grupo. Tinatanong niya kung may huli sa kanilang grupo dahil 3 lang ang nakikita niya. Ngunit sinabi ng isang batang lalaking may buhok na kulay ginto na nagngangalang Logan na sila lang 3 ang miyembro ng grupong ito. Medyo hindi ito karaniwan dahil bihira ang isang grupo ng 3 lalaki, ngunit sumagot ang batang may gintong buhok na 3 lang sila sa grupo dahil wala namang makakasabay sa kanila. Sabi niya siya ang pinuno ng grupo, na nagsasabing isa siyang salamangkero na magiging mas mahusay pa kay Selma. Agad na pagtanto ni Orhan na may problema sa ugali ang batang ito at nagtataka kung ito ba ay babalik sa kanya sa huli, ngunit lumipat muna siya sa pangalawang babae. Nagpakilala ang babae sa sarili niya, bilang si Carol na isang tank, ngunit napansin ni Orhan na tila wala siyang suot na baluti. Tinanong niya kung isusuot niya ito pagpasok sa piitan, ngunit sumagot siya na hindi siya gumagamit ng anumang kalasag o tinanong ni Orhan kung ibig sabihin ba noon ay mas nakatuon siya sa pag-iwas kaysa sa pagharang at sumagot si Carol na tama siya dahil ayaw niyang hawakan siya ng anumang halimaw. Medyo bihira ang mga tanking uri ng dodge, dahil karaniwan nilang ginagamit ang kanilang pambihirang bilis at kasanayan upang umilag at lumaban sa mga halimaw ng malapitan, ngunit nangangailangan yun ng aktwal na karanasan sa labanan na tiyak na wala ang babaeng ito. Tinanong niya kung hindi ba siya binalaan ng angkan tungkol doon dati, ngunit sumagot ang blondie na sinabi ng angkan kay Carol ng maraming beses na umasal na parang ordinaryong tank hanggang magkaroon siya ng karanasan, ngunit binaliwala lang niya ang mga ito. Agad na pagtanto ni Orhan na ito marahil ang Star Party, ngunit sa parehong oras, mukha rin itong problemang party na ayaw harapin ng mga escort. Di nagtagal pagkatapos nyun, sa wakas ay nagsimula ang ekspedisyon at pumasok silang lahat sa mga dungeon. Hindi tumigil si Carol sa pagsasalita kahit sandali at patuloy na kinukulit si Orhan kung bakit niya iniwan ang party at hindi niya alam kung paano siya patahimikin. Patuloy na maayos ang kanilang paglalakbay sa ngayon dahil sa paglalagay ni Orhan ng mga mahiwagang bitag sa likuran nila, na automatikong lumalaban sa mga mas mahinang halimaw dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa walang saysay na labanan. Sa wakas narating nila ang ika-20 palapag at mas nauunawaan na ni Orhan ang kanyang grupo. Nabatid niya na ang blondie ay hindi puro salita lang at talagang mayroon siyang malaking kakayahan bilang isang enchanter at madali siyang makakakilos sa antas ng isang A-rank na grupo kung magpapatuloy siya ng ganito, ngunit mahina siya sa pagbibigay ng direksyon na napakahalaga para sa isang enchanter. Si Carol ay napakabilis na kakailanganin niya bilang isang dodge type na tagapagtanggol, ngunit may 2 problema sa kanya. Diretso siyang sumusugod sa mga halimaw nang walang pag-aalinlangan samantalang ang pangunahing tungkulin niya ay tiyakin ang kanilang protektado ang grupo,
At ang pangalawang problema ay gumagamit siya ng dalawang maliliit na punyal bilang pangunahing sandata, na akma sa kanyang estilo ngunit baka wala itong sapat na mapanirang kapangyarihan kapag mahalaga na. Si Sofia ang pinakamahina sa kanilang lahat sa aspeto ng likas na talento, ngunit mas mataas pa rin siya sa antas ng kasanayan ng isang ganap na baguhan at wala siyang anumang malalaking kapintasan, na ginagawa siyang pinakabalanseng tao sa grupo. Sa dulo ng kuweba, nagtagumpay ang mga kasama na talunin ang level 20 na boss ng palapag, na nangangahulugang maaari na silang magpatuloy sa ika-21 palapag, na siyang kanilang layunin para sa unang araw. Matapos irehistro ang kanilang mga ID card bilang patunay ng pagkumpleto, sila ay lumabas para sa gabi upang makakuha. Ilang pahinga at nagpatuloy kinabukasan ng umaga. Ngunit nang magising si Orhan kinabukasan, labis siyang nalungkot nang makita ang isang pahayagan, at sa unang pahina nito ay nakapaskil ang kanyang larawan para makita ng lahat habang opisyal na idinedeklara ng party ng mga bayani na pinaalis na nila si Orhan at kumuha ng bagong salamangkero kapalit niya. Mas matindi ang epekto nito sa kanya kaysa sa inakala niya, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Kaya lumabas siya para salubungin ang iba sa piitan, nagtataka kung magbabago ba ang asal ng mga baguhan matapos basahin ang balita ngayon. Sa daan gayunpaman, pinahinto siya ng isang babaeng asul ang buhok na si Luna pala, ang tagapagpagaling ng party ng mga bayani. Naaalala niya kung paano kahit sa panahon ng kanyang, sa mga huling araw nang lumalamig na ang pakikitungo ng lahat sa kanya, si Luna lang ang laging nakangiti sa kanya at handang tumulong. Nang araw na pinaalis siya, wala siya dahil may inas-ikaso, kung hindi ay hindi sana ganoon kadali para sa iba na alisin siya sa grupo. Agad hinawakan ni Luna ang mga kamay ni Orhan at nakiusap na bumalik siya, sinasabing gagawa siya ng paraan para ipaunawa sa grupo kung gaano nila ito kailangan. Binanggit niya ang kanilang pangako na sabay na lilinisin ang malaking piitan, ngunit lalo lang nitong ikinagalit si Orhan habang idinedeklara niyang ang pangakong yun ay ginawa nilang tatlo, magkasama, kasama si Oliver, at siya ang nagpaalis sa kanya sa grupo. Nang may pusong nasugatan, siya'y lumingon at sinabi kay Luna na hindi na siya babalik sa pagtitipon na yun kailanman, at nagpatuloy patungo sa pasukan ng lagusan. Habang naglalakad si Orhan ay napaisip siya kung paano siya pinaalis mula sa grupo ng mga bayani, at yun mismo ang malinaw na nabanggit sa pahayagan ngayon, na ang ibig sabihin ay malamang nalilito ang lahat ng bagong recruit kung ano ang iisipin tungkol sa kanya, lalo na kung iisipin na labis siyang pinuri ni Selma dahil galing siya sa grupo ng mga bayani, ngunit ngayon ay biglang lumabas ang katotohanan. Hindi nagtagal ay dumating siya sa pasukan ng lagusan kung saan niya nakita ang lahat ng bagong miyembro na naghihintay na pumasok, ngunit ang buong enerhiya ay lubos na nagbago, malinaw na ang ibig sabihin ay, na nakita na ng bawat isa rito ang pahayagan ngayong araw. Ang mga baguhan ay nag-uusap-usap tungkol sa katotohanang wala na si Orhan sa grupo ng mga bayani, habang iniisip ni Logan na iba sana kung umalis si Orhan sa grupo sa sarili niyang kagustuhan. Ngunit ang katotohanan na malinaw na sinabi sa pahayagan na si Orhan ay pinatalsik sa grupo ng mga bayani dahil sa pagiging masyadong mahina ay ganap na nagbabago sa lahat. Sinusubukan ni Orhan na batiin ang mga baguhan, ngunit iba-ibang reaksyon ang kanyang natatanggap mula sa kanila, na napagtantong hindi na siya ganoon kainit na tinatanggap dito tulad kahapon, lahat dahil lang sa mga walang kwentang headline ng pahayagan. Saka dumating si Selma kasama si Ann, sina Bern at Kathy, at kaagad humingi ng tawad si Kathy kay Orhan dahil sa pagdulot ng hindi pagkakaunawaan, dahil siya ang medyo nagpilit sa katotohanang dating kabilang siya sa grupo ng mga bayani upang mapanatag ang loob ng mga baguhan. Agad sinabi ni Orhan sa kanya na wala siyang kasalanan dito at dapat niyang panatilihing mataas ang kanyang noo at pamunuan ng grupo patungo sa mga piitan habang nagbibigay siya ng suporta. Sumabat sina Ant, Bern at Kathy na sinasabing hindi mahalaga kung ano ang isyu sa pagitan ni Orhan at ng grupo ng mga bayani. Ang katotohanan ay nananatili na si Orhan ay isa sa napakakaunting tao na buhay sa mundong ito na nakapunta sa ika-74 na palapag at nabuhay upang isalaysay ang kwento. Nagbigay ito kay Orhan ng kaunting ginhawa mula sa patuloy na pagsusuri at tumungo siya sa kanyang partido kung saan siya binati nina Sofia at Carol ng magandang umaga ng buong puso, ngunit tila nag-aalangan ng kaunti si Logan at hindi niya alam kung paano niya eksaktong pakikitunguhan si Orhan. Nagpasya si Orhan na basagin ang katahimikan mismo at tinanong ang kanyang partido kung nakita ba nila ang pahayagan ngayon at sumagot sina Sofia at Carol na nakita nga nila ang pahayagan, ngunit hindi raw ito karapat-dapat basahin dahil puno ito ng kasinungalingan.
Gayunpaman, hindi nagsusubscribe si Logan sa Fox News, kaya sanay siyang makarinig ng katotohanan at tinanong si Orhan kung sinabi ba ng pahayagan ang totoo. Sumagot si Orhan na sa teknikal na paraan, ang pahayagan ay ang katotohanan dahil inalis nga siya sa partido. Dahil sa pagiging masyadong mahina niya ayon sa ibang miyembro ng grupo. Humingi siya ng tawad sa kanila dahil hindi niya ito sinabi sa kanila mula pa sa simula. Sinasabing hindi talaga siya ang bayani na inaasahan ng lahat na siya. Hindi na kinaya ni Sofia at sumagot na hindi siya nagsasabi ng totoo. Sinasabing napakalakas niya dahil nakita niya itong lumaban sa napakalaking pulutong ng orcs ng mag-isa at tinalo ang mga ito nang hindi pinagpapawisan man lang. Pinagpasalamatan siya ni Orhan sa paniniwala sa kanya at sinabi sa iba pang miyembro ng kanilang grupo na kahit hindi na siya kasapi ng grupo ng mga bayani, siya ay sapat pa ring may kakayahan upang madaling matulungan sila na marating ang ika-51 palapag at hiniling sa kanila na maniwala sa kanya. Mukhang kontento naman ang mga babae roon, ngunit mukhang nadismaya si Logan dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa mga piitan at sa araw na ito, ang mga bagong recruit ay inaasahang aakyat mula sa ika-21 palapag hanggang sa ika-35 palapag. Ngunit kahit ngayon ay hindi siya dapat magbigay ng anumang utos o patnubay at manatili lang sa likuran at magmasid, lumulusong lamang kung sakaling magsimulang lumala ang sitwasyon. Patuloy na naging maayos ang kanilang paglalakbay habang hinaharap ni Carol ang lahat ng halimaw sa ika-24 na palapag gamit ang kanyang kambal na punyal at ang kanyang malapitan at personal na estilo ng pakikipaglaban, habang nagawa namang harapin ni Sofia ang mas malalaking halimaw sa antas 30, na ikinagulat maging ni Orhan, na nagtataka kung siya. Minamaliit ng kaunti si Sofia. Di nagtagal, lumipat sila sa ika-31 palapag na siyang mga gitnang palapag, at ibig sabihin yun, nasa hindi pamilyar na teritoryo na ngayon ang mga baguhan at nangangailangan ng payo at tulong mula sa kanilang mga gabay na kasama nila. Sa pagkakataong ito, si Orhan ang nanguna at naglakad sa unahan ng kanyang grupo, sinisiguradong walang kakaiba o hindi pangkaraniwang nagtatago sa palapag na ito, nang bigla niyang maramdaman ang presensya ng isang grupo ng mga goblins sa unahan at sinabihan ang kanyang grupo na maghanda para lumaban. Napagtanto din niya na may isang naliligaw na orc ang tila napadpad din sa parehong lugar, na maaaring gawing medyo mahirap ang laban, ngunit dahil ang kanyang grupo ng mga baguhan ay medyo magaling lumaban. Wala siyang alalahanin na matalo sa labanang ito. Agad niyang sinabi kay Carol na sugurin ang mga goblin, habang sinabi naman niya kay Sofia na harapin ang orc sa tulong ng kanyang malalayong mahiwagang spell. Sinunod nilang dalawa ang kanyang mga tagubilin habang agad na sumugod si Sofia sa mode ng pag-atake at nagsimulang makipagsagupaan sa mga goblin habang naghahanda naman si Sofia upang harapin ang isang goblin. Pagkatapos ay lumingon si Orhan kay Logan, sinasabi sa kanya na gamitin ang kanyang suportang mahika, ngunit bago pa niya makita o kahit makontrol ang kanyang sinasabi, nakalikha na si Logan ng maraming mahiwagang bilog at nagsimulang mag-cast ng mga spell ng bilis kay Carol upang matulungan siyang makakuha ng isan kalamangan laban sa mga duwende. Hindi pa rin lubos na kumbinsido si Logan na ang isang tulad ni Orhan ang dapat gumabay sa kanya sa anumang bagay, lalo na dahil iniisip niyang napakasimple ng payo ni Orhan na kahit sino sa posisyon niya ay gagawin din ang pareho. Bigla namang naging mas komplikado ang sitwasyon nang matrigger ng orc ang PTSD ni Sofia at nagsimula siyang magpanik, hindi naghahanda para sa isang pag-atake. Maaari itong magdulot ng kapahamakan para sa kanilang lahat, dahil maging si Logan ay abala sa kanyang mga magic spell na nakatutok kay Carol. Walang magawa siyang tumingin kay Orhan, nagtataka kung anong uri siya ng gabay, at bakit hindi niya tinutulungan si Sofia nang bigla niyang makita si Orhan na gumagawa ng isang mahiwagang palatandaan na lubhang nagpapabagal sa orc. Pagkatapos ay lumapit siya kay Sofia at sinabihan siyang maglaan ng oras at tumarget ng tumpak dahil mas malakas siya kaysa sa isang orc at hindi dapat matakot dito. Huminga ng malalim si Sofia at pagkatapos ay gumawa ng isang malaking bowl ang apoy na lubos na nagwasak sa orc, na ikinagulat ng lahat sa kanyang grupo kasama si Orhan, na walang kamalay-malay na kayang gumamit ni Sofia ng matataas na antas ng mahika. Agad na bumalik si Carol kay Sofia at niyakap siya, habang pinupuri naman ni Orhan ang kanyang mahusay na tira. Hindi nagtagal ay narating din nila ang ika-35 palapag kung saan sila napunta. Nakasagupa ng isang death tarantula. Agad na wala ng pagtitimpi si Logan, iniisip na patay na sila dahil wala silang paraan para harapin ang nilalang na yon.
ngunit kapwa sina Sofia at Carol ay may ganap na tiwala kay Orhan at nakatayo lang naghihintay ng kanyang mga utos. Agad inutusan ni Orhan si Logan na gamitin ang Agility Up at Strength Up para kay Carol habang ginagamit ang Magic Up kay Sofia. Nagtataka si Logan kung nabaliw na ba ang taong ito dahil ginagamit nito ang parehong estratehiya tulad ng dati ng walang pagbabago, ngunit nagpasya siyang sundin ang mga utos at ginamit ang mga spell ng naaayon. Pagkatapos ay inutusan ni Orhan si Carol na harapin ang halimaw sa malapitang labanan. Makipaglaban at siguraduhin na sa kanya lang mapupunta ang atensyon nito. Tumango si Carol bilang pagsang-ayon at agad na tumakbo patungo sa tarantula. Sinubukan siyang pigilan ni Logan, ngunit pinigilan siya ni Orhan, na nagsabing kung siya ang mauuna, malalagay sila sa malaking dehado kaya dapat silang maghintay at manood. Pagkatapos ay sinabi ni Orhan kay Sofia na tumalon sa halimaw at hiwain ang likod nito para mapahinain, at agad na naintindihan ni Sofia ang utos, tumalon sa ibabaw ng ulo nito at pinatakbo ang kanyang talam dito mula sa harap patungo sa likod. Pagkatapos ay sinabi ni Orhan sa kanya na panatilihin ang atensyon nito sa kanya, ngunit kailangan niyang mag-ingat dahil makamandag ang gagamba kaya siya. Dapat iwasan ang lahat ng atake ng walang mintis. Sinimulan ng gagamba na tusukin si Carol gamit ang matutulis nitong binti, ngunit patuloy siyang umiilag sa mga atake ng sunod-sunod at sinasalag pa nga ang ilan sa mga ito pabalik, ikinagulat ng halimaw. Sabi ni Orhan kay Logan na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang mga spell kay Carol dahil ang buhay nito ay nasa kanyang mga kamay sa puntong ito. Pagkatapos nito ay bumaling siya kay Sofia at hiniling na idiin ang halimaw sa lupa. Agad na naintindihan ni Sofia ang utos at ginamit ang kanyang abilidad na arrow cutter para mapabagsak ang mga binti nito, na naging dahilan para bumagsak ito sa lupa. Nagsimulang magsaya si Carol, ngunit sinabi ni Orhan niya na mag-ingat dahil hindi pa tapos ang laban. Subalit, huli na nang lumabas ang payo dahil hindi pa patay ang halimaw na gagamba, at ginamit nito ang mga sapot para mahuli si Carol at hilahin siya palapit dito. Agad sinabi ni Orhan kay Logan na bigyan si Carol ng pampalakas at pabilis, na ginawa naman niya ng walang pagtutol, ngunit nagsimulang magpanik si Carol at nabigong makawala sa sapot. Nagmamakaawa kay Orhan para humingi ng tulong. Sinabi ni Orhan kay Sofia na ihanda ang kanyang pana na bato at gumamit ng spell na nagpapatala sa kanya, na nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya upang makalaya mula sa kapit ng halimaw na ito. Sofia agad itong sinundan ng kanyang rock arrow spell na ganap na sumire sa halimaw, agad itong napuksa. Dahil doon, nagtapos na ang kanilang ekspedisyon para sa araw, at pinuri ni Orhan si Logan para sa paggamit niya ng kanyang pansuportang spell dahil kung wala ang mga yun, hindi sana nila mapapanalunan ang mga labanan ngayon. Paglabas nila sa mga kuweba, nagsisimula ng lumubog ang araw at binabati ni Selma ang lahat ng mga baguhan sa kanilang mga nagawa hanggang ngayon, na nagsasabing mahusay ang kanilang nagawa hanggang ngayon at ang huling hakbang ng kanilang paglalakbay ay mangyayari bukas, kaya kailangan nilang magpahinga at kumain ng maayos. Pagkatapos noon, magkanya-kanya na sila ng daan nang pinigilan si Orhan nina Ant at Berna. Anyayahan siyang magtanghalian, at matapos mag-isip sandali, tinanggap ni Orhan ang alok dahil hindi naman araw-araw. May nag-alok naman libre sa kanya pabalik sa syudad. Tinanong ni Logan si Sofia tungkol sa engkwentro. Ikinwento niya ang lugar kung saan siya unang nailigtas ni Orhan, at tinanong ang mga detalye tulad ng anong klaseng salamangka ang ginamit niya. Sinubukan ni Sofia alalahanin at sumagot na gumamit muna siya ng bugso ng hangin at pagkatapos ay gumamit din ng salamangka upang palakasin ang kanyang espada bago niya pinaghiwa-hiwalay ang bawat orc. Napagtanto ni Logan na may kakaiba talaga kay Orhan, dahil ngayong araw napansin niya na si Orhan casual na ginamit ang isang spell para bawasan ang liksi ng orc na papalapit kay Sofia. Ang ganitong uri ng magic spells ay kilala bilang mga debuff at napakahirap gawin. Kahit ang pinakatalentadong salamangkero tulad ni Selma mismo ay halos hindi makagamit ng isang debuff sa loob ng ilang araw, yun pa ay may kasamang maraming paghahanda. Bukod pa rito, si Orhan ay kumilos tulad ng isang perpektong spellcaster at alam kung kailan gagamitin ang anong aspeto ng spell sa isang team fight. Alam niya kung kailan mawawala ang eksaktong oras ng bawat enhancement at gumamit pa ng mga preemptive spell para mahulaan ang galaw ng kalaban. Dahil dito napagtanto ni Logan, na lubos niyang mali ang pagkakakilala kay Orhan, at hindi lamang siya isang ordinaryong salamangkero, kundi isang tunay na henyo.
Pagbalik sa lungsod, bumaba si Orhan sa isang taberna kasama sina Bern at Ant at sinabi nila sa kanya na mag-order siya ng kahit anong gusto niya dahil sila ang magbabayad. Pagkatapos ay sinimulan nila siyang tanungin tungkol sa kanyang aktwal na papel. Dahil dati siyang enchanter sa partido ng bayani, ngunit ngayon ay sinasabi niyang isa siyang espadachim, sumagot si Orhan na palagi siyang espadachim, mula pa noong nakita niya ang kanyang lolo na patayin ng isang malaking halimaw na minsan ay gumala sa nayon. Nabaon sa kanyang isipan na anuman ang mangyari ay magiging espadachim siya. At ang kagustuhang yun ay natupad ng pansamantala, dahil siya ay isang espadachim sa grupo ng bayani. Ngunit habang nagsisimula silang bumaba sa mas mababang mga antas, bumagal ng bahagya ang kanilang takbo dahil tumataas ang tindi at lakas ng mga halimaw na kanilang nakakasagupa. Kasabay nito, pinapopularisa ni Selma ang estratehiya ng pangkat kung saan umaasa ang lahat sa enchanter para sa mga desisyon, kaya't sila mismo ang nagpasya na sundin ang parehong estratehiya. Sa kasamaang palad, dahil ang kanilang buong grupo ay walang sino mang may kakayahang maging enchanter, ang pinakamahusay nilang pagpipilian ay si Orhan, at alang-alang sa grupo, nagpasya siyang bitawan ang kanyang podium. Bilang isang espadachim at naging isang engkantador, nagsisimula siyang mapait na mag-isip na wala ng pag-asang malinis ng grupo ng bayani ang susunod na antas. Ngunit nagpasya siyang hindi na sulit isipin ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga batang lalaki na gusto niyang maging ang pinakamahusay na espadachim na kayang harapin maging ang mas mababang antas ng palapag ng mag-isa nang walang tulong ng kahit anong grupo, hindi alam na kinabukasan, bibisitahin siya ng grupo ng bayani sa mismong mga piitan na nilalayo niyang lupigin. Kinabukasan ng umaga, nagpatuloy si Orhan patungo sa kuweba. Iniisip kung paano ito ang magiging huling araw niya sa pamumuno sa batang grupo at nakita niya si Sofia. At ang iba pa na naghihintay sa kanya hindi kalayuan mula sa pasukan. Lahat sila ay bumati sa kanya ng may sigla, at nararamdaman na niya na tila mas may tiwala sa kanya ang grupo ngayon kaysa noong nakaraang araw. Maging si Logan ay tila mas bukas at nagtitiwala sa kanya. Nagsalita si Carol, sinabing dahil huling araw na ngayon, may gustong sabihin sa kanya si Sofia, at nagsimulang siku-sikuhin si Sofia, itinutulak itong magsalita, ngunit tila natatakot at masyadong mahiyain si Sofia para sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman. Lumabas na habang naliligo kagabi, nasabi ni Sofia kay Carol na gusto niyang manatili si Orhan sa Night Rabbit Clan at tulungan silang maabot ang tuktok. Bago, kahit na masabi niya ang nilalaman ng kanyang puso kay Orhan, napatawag siya ni Selma at sinabihan si Sofia na kakausapin niya ito mamaya bago siya umalis. Habang naglalakad patungo sa ibang mga gabay, narinig niya mula sa grupo ng mga baguhan na pupunta rin ang grupo ng bayani sa mga piitan ngayong araw, at magsasagawa sila ng pagsubok kasama ang kanilang bagong grupo upang masiguro na nagtutulungan silang lahat ng sabay-sabay. Nagtataka si Orhan kung anong palapag ang susubukan nila, at nalaman niya na hindi sila pupunta sa pinakamalalim na palapag, ang ika-74 na palapag, kundi magsisimula lamang sila mula sa ika-72 na palapag upang masiguro na ang kanilang bagong grupo ay gumagana na ayon sa nararapat. Nagulat si Orhan nang marinig ito, dahil hindi niya akalain na ang grupo ng bayani ay magsisimula sa ika-72 palapag, lalo na may bagong kandidato sa halip na siya, at dapat ay subukan muna nilang dumaan sa ilan sa mas mababang palapag upang masuri ang kanilang pagtutulungan. Sa huli, napagpasyahan niya na lubos na pag-aksaya ng oras para sa kanya ang pag-iisip tungkol sa grupo ng bayani, at sa halip ay dapat siyang tumuon sa kung ano ang narito siya upang matamo. Bumalik sa ika-72 palapag, si Oliver, ang pinuno ng grupo, ay pinasigla ang kanyang koponan, sinasabing wala silang magiging problema sa paglampas sa mga piitan na ito, ngunit dapat pa rin silang maging handa. Bantay. Pagkatapos, humarap siya sa pinakabagong miyembro ng kanilang grupo, si Philly na isang engkantadang may berdeng buhok. Sinabi ng Tank sa kanya na ipakita ang kaya niyang gawin, habang sumisingit ang hanggal na mage na si Philly ay hindi isang maraming alam na gago tulad ni Orhan, kaya wala silang dapat maging problema. Pagkatapos ay humarap si Oliver kay Luna, na hindi pa nagsasalita ng isang salita dahil sa tahimik na pagsuway dahil ayaw niyang umalis si Orhan. Ngunit naniniwala si Oliver na pagkatapos ng pagtakbo sa piitan na ito, kahit si Luna ay sasang-ayon na tama ang kanilang desisyon at si Orhan ang problema. Lumabas na si Luna ay hindi man lang bahagi ng plano na binuo ni Oliver at ng iba pa para paalisin si Orhan sa grupo.
Nalaman lang niya ito ng gabing binabati ni Oliver si Philly sa pagkakapasok nito sa party at nagdaos ng welcome party para sa kanya. Pinagtawanan ni Anne at Derek si Orhan, na sinasabing ngayong mayroon na silang totoong enchanter, sa halip na isang walang silbing marunong sa lahat, ay madali nilang matatapos ang dungeon at makakarating sa ika-100 palapag ng mabilis. Sinabi pa ni Anne kay Philly na tila mayroon silang napakaraming pera, ngunit sobrang maingat si Orhan sa paggasta kaya hindi siya kailanman talaga gumastos ng husto para sa kanilang personal na pangangailangan. Medyo nailang si Philly na nagtanong kung ang pondo ay hindi lamang para sa piging at hindi para sa anumang pansariling gamit. Pero pinawi ni Anne ang kanyang mga iniisip, sa pagsasabing marami silang pera at ano ang silbi ng pera kung hindi mo naman alam kung paano ito gastusin. Gayunpaman, nagsalita si Oliver sa gitna at sinabihan sila na dapat tapos na sila sa usapan tungkol kay Orhan at magpatuloy na, dahil wala na siyang saysay para sa kanila sa puntong ito. Saktong pagtaas nila ng kanilang mga baso bilang parangal sa pagsali ni Philly sa kanilang piging, pumasok si Luna sa silid na hingal at sinabi kay Oliver na kailangan niya itong kausapin. Bigla niyang napansin si Philly, na hindi niya pakilala sa puntong ito at tinanong si Oliver kung maaari silang mag-usap ng pribado. Sinabi ni Oliver sa kanya na sila, maaari at nararapat na magsalita dito mismo sa harap ng lahat. Kaya wala nang nagawa si Luna at sinabi sa kanila na narinig niya lang nasasama si Orhan sa isang pagsalakay kasama ang Night Silver Rabbits at nagtanong kung paano yun mangyayari. Naguluhan pareho sina Derek at Anne habang nagtanong si Anne kung paano siya nakasama sa Night Silver Rabbit sa loob lang ng 3 araw, kahit sinabi nila rito kung gaano ito kaina. Sabi ni Derek, siguro ay ipinagmamayabang pa rin ito ang S-rank na badge nito, na utang niya sa pangkat na ito, at iyon ang dahilan kung bakit niya nakuha ang trabaho. Naguluhan si Luna at nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nila, nang sabihin ni Oliver na kumalma ito at makinig. Gayunman, bago pa siya makapagpatuloy, sumingit si Anne sa usapan at sinabi kay Luna na ang walang kwentang si Orhan ay umalis sa partido 3 araw na ang nakalipas. Ang balita ng pag-alis ni Orhan sa partido ay nakagulat sa kanya, at nagtaka siya ng malakas kung sumuko na nga ba sa kanila si Orhan. Ngunit binuksan ni Derek ang higanteng hanggal ang kanyang malaking bibig at sinabi sa kanya na baliktad pala ang nangyari, hindi umalis si Orhan sa partido. Sila ang sapilitang nagpatalsik sa kanya mula sa partido dahil isa siyang talunan. Nabigla si Luna at lumingon kay Oliver na nagtatanong kung ito ang totoo. Kalmadong sumagot si Oliver na nagsasabi sila ng totoo at sinubukang ipakilala siya kay Philly ang bagong miyembro. Agad siyang pinutol ni Luna, gayunpaman, sinasabing nilinaw niya. Nasasalungatin niya ang sinumang papalit kay Orhan, na nagpapainis sa Zero Ink Tank, na sumisigaw sa kanya na tumahimik, habang sinusubukan siyang batiin ng bagong miyembro. Pinakalma naman ni Oliver si Derek at sinubukang makipag-usap ng maayos kay Luna, na sinasabing hindi na sapat si Orhan para sa kanilang partido at magiging pabigat lamang ito sa kanila sa puntong ito. Sabi ni Luna na hindi siya sumasang-ayon sa alinman dito, dahil si Orhan ang sentro ng partido, at siya ang pangunahing dahilan kung bakit sila nakarating sa ganitong kalayuan sa simula pa lang, at sinabi kay Oliver na walang paraan para makarating sila ng mas malayo nang wala siya. At sumingit ang walang hiya na siya lang ang nag-iisip na espesyal si Orhan at kung tutuusin wala namang maaari nang gawin ngayon, dahil nagawa na ang desisyon at pinatalsik na si Orhan. Sinabi ni Oliver kay Luna na kailangan nilang pag-usapan agad ang mga agarang plano at iginigiit na dahil ito ang unang beses na makakasama nila si Philly sa trabaho, magsisimula sila sa ika-72 palapag at dahan-daang tatahakin ang daan patungo sa ika-74 na palapag. Ngunit diretsyong tinanggihan ni Luna ang plano, na nagsasabing wala siyang kagustuhang mamatay tulad ng tila mayroon ang iba. Tumawa si Derek doon, na nagsasabing paanong naman sila magkakaroon ng kagustuhang mamatay kung magsisimula sila sa ika-72 palapag, gayong narating na nila ang ika-74 na palapag. Sumagot si Luna na kahit pa si Philly ay isang napakahusay na salamangkero, dapat silang magsimulang magtrabaho mula sa mas mababang palapag muna at pagkatapos ay marahil ay umakyat sa mas matataas. Muling iginiit ni Derek, dala ang makapal niyang bungo, na nalinis na nila ang ika-73 palapag, kaya bakit pa sila magsisimula sa ibaba? Sabi ni Luna na baliw sila kung iisipin yon dahil ang ika-72 palapag ay naglalaman ng itim na dragon at halos hindi sila nagtagumpay na makalagpas dito noong huling beses nilang nakipaglaban.
Tumawa si Anne at sumagot na yun ay noong panahon na mayroon silang mahinang salamangkero sa kanilang koponan at ang pakikipaglaban sa dragon sa pagkakataong ito ay dapat madali lang. Iginiit ni Oliver na titingnan lang nila kung gaano sila kahusay magtulungan. At wala nang iba para hindi na talaga nila kailangan labanan ang itim na dragon. Sinusubukan ni Luna na makipagtalo, iginigiit na kahit paano ay dapat silang magsimula mula sa mas mababang antas. Ngunit pinutol siya ni Oliver. Iginigiit na nagawa na ang desisyon at hindi na ito mababago ngayon. Balik sa realidad, ang grupo ng bayani ay humarap sa mammoth ng ika-72 palapag, na tinalo ng madali lang noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay tila nahihirapan sila rito. Tumakbo si Oliver patungo sa mammoth at sinubukang tamaan ito ng kanyang espada, ngunit nagawa ng mammoth na harangin ang atake. Itinulak si Oliver pabalik sa likod ng panangga habang naghahanda si Derek para sa anumang ganti atake. Kapag nasa likod na ng panangga, nawawala ang buff ni Oliver at napapansin niya na sa tuwing nawawala ang mga buff, ang katawan niya ay tila binibigatan ng matinding bigat. Lumingon siya at tinanong si Philly kung bakit ang bilis mawala ng kanilang mga buff. Sagot ni Philly na hindi pa niya lubos na nahahanapan ng paraan kung paano sila lalaban ng sabay-sabay kaya magiging mas maayos din ito. Bahagya itong ikinagulat ni Oliver dahil naaalala niya kung paano nahanapan ni Orhan ng paraan ng lahat tungkol sa kanila sa loob lamang ng ilang oras sa kanilang unang araw sa piitan. Biglang gumamit ang mammoth ng bugso ng enerhiya na itinutok kay Derek na sinubukang harangin, ngunit nadulas at ang sinag ay napunta kay Anne na sumigaw kay Derek dahil sa pagiging hanggal. Kahit si Derek ay nagtataka kung bakit ang kanyang mga panangga ay hindi kasing epektibo ng pagsabog ng kapangyarihan na ito na dapat ay madali lang niyang masangga. Nagpasya si Anne na sumali sa laban at nagpaputok ng kanyang mga pagsabog ng apoy sa halimaw, ngunit bahagya lang itong nakakakiliti sa mammoth na nakalito kay Oliver at sinigawan niya si Anne na seryosohin ito, ngunit sumagot si Anne na ginagawa niya ang karaniwan niyang ginagawa, ngunit sa kung anong dahilan ay tila hamina ang kanyang mga atake. Sinabi ni Oliver kay Philly na muling palakasin ang pinsala ng mahika ni Anne at ginawa niya ang iniutos sa kanya, ngunit kahit sa pagkakataong ito nang gamitin ni Anne ang kanyang pagsabog ng apoy sa mammoth ay hindi man lang ito nag-iwan ng gallows. Bilang ganti, muling ginamit ng mammoth ang kanyang pagsabog ng kapangyarihan. At halos tamaan si Anne na halos hindi nakatago sa likod ng isang bato. Naiwan si Oliver na tulala dahil ang mahika ni Philly ay dapat na mas malakas kaysa kay Orhan. Ngunit gayunpaman ay nahihirapan silang labanan ng halimaw na ito na hindi naman nila gaanong kinahirapan noong huling beses silang lumaban. Isa pang power beam na nakatutok sa kanya ang nagpabalik sa kanya sa realidad habang halos naiwasan niya ito, habang ang susunod na sinag ay hinaranggan ni Derek. Sinabi ni Oliver kay Anne na libutin ang halimaw, ngunit walang swerte si Anne doon dahil nagawa ng halimaw na pigilan siya at umatake, pinilit siyang tumakbo pabalik. Agad na bumaling si Oliver kay Philly at sinabi sa kanya na magbantay para sa pag-atake ng halimaw at babalaan sila. Sumagot si Philly na imposibleng magawa niya yon habang ginagawa ang lahat ng iba pang bagay, ngunit sinabi ni Oliver sa kanya na trabaho ng isang enchanter na bantayan ang takbo ng laban. Bumawi si Anne sa kanya, sinasabing siya ay ganap na walang silbi at hindi nila dapat siya isinama sa grupo. Napagtanto ni Oliver na wala sa kanila ang tila kasing lakas ng dati at hindi niya man lang magamit ang buong kapangyarihan ng kanyang espada. Sa teorya, ang mahika ni Philly ay dapat magbigay sa kanila ng napakalaking pagpapalakas ng kapangyarihan, kaya ano nga ba ang nagiging mali? Bago pa man sila makapagpasya kung ano ang susunod na gagawin, lumitaw ang itim na dragon mula sa kailaliman ng mga piitan at nagsimula. Lumilipad patungo sa kanila. Nagsimulang pagpawisan si Luna sa takot at sumisigaw na kailangan nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Bumaba ang dragon sa lupa, nilumpo ang mammoth sa ilalim niya nang walang anumang problema. Nagulat si Oliver habang nagtataka kung bakit nga ba lumalabas ang itim na dragon mula sa kanyang lugar at hindi ito dapat mangyari. Ngunit tumatanggi pa rin siyang umalis, iginigiit na natalo na nila ito minsan at gagawin nila itong muli. Agad na pamwesto si Derek upang harangan ang atake nitong fireball, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi siya kasing lakas at agad na naitapon pabalik. Sinubukan ni Anne na gamitin ang kanyang fireball, ngunit kahit na nagtago na siya sa likod ng bato, siya ay tinamaan at nawala ng malay. Agad sinabi ni Luna kay Oliver na kailangan nilang tumakas,
Pero sinabi lang ni Oliver kay Philly na palakasin siya at pagkatapos ay inihanda ang kanyang malakas na atake laban sa bola ng apoy ng dragon at sabay na umatake. Bahagya lang nakapanatili sa pwesto habang natangay siya pabalik ng shockwave. Napaluhod siya, nalilito at hilo, hindi alam ang gagawin, ngunit mabilis siyang inalalayan ni Luna at sinabi na kailangan nilang gumamit ng emergency teleport crystal o kung hindi ay mamamatay sila rito. Sabi ni Philly, gayunpaman, ang emergency teleport ay magpapadala sa kanila sa isang boss na mas mababa ang ranggo. Diretso sa silid at kailangan nilang labanan ito, ngunit iginiit ni Luna na wala na silang ibang pagpipilian. Si Oliver ay kumilos ng may pagpapasya at hinawakan ang iba pa niyang kasama sa grupo at binuksan ang portal para tumakas. Ngunit bago pa man sila makatapak dito, ang dragon ay sumugod na may atake, itinulak sila pabalik at sa kanilang matinding takot, pumasok ito sa portal bago mawala. Si Derek sa simula ay inakala na ito ang pinakamainam, ngunit sinabi ni Luna sa kanila na ito ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari at ngayon, may ilang mababang ranggong adventure party ang mamamatay sa kamay ng dragon. Iginiit niya na kailangan silang bumalik sa guild at ipinate-teleport ang sinuman sa piitan. Pumayag si Oliver at nagsimula silang tumakbo palabas. At doon sinabi ni Luna sa kanila na ang dahilan kung bakit sila nanghina ng husto ay dahil nakabuo si Orhan ng ilang orihinal na spell na nagpapataas sa lakas ng anuman sa kanyang mga atake ng mahika ng 50 beses. Nagulat si Philly dahil kahit si Selma ay 10 beses lang ang kaya niyang ipataas, ngunit sinabi ni Luna sa kanila na iyon ang totoo at iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam nila ay napakalakas nila. Sa katunayan, malakas lang sila kung kasama nila si Orhan. Kung hindi, wala silang iba kundi isang karaniwang grupo ng mga adventurer. Ngunit tumatanggi si Oliver na maniwala rito at nanumpa na papatayin ng dragon nang wala si Orhan habang tumatakbo silang lahat patungo sa bahay ng guild, umaasang wala pang nabiktima ang dragon. Bumalik sa ika-50 palapag, sinabi ni Orhan sa kanyang grupo na kapag narating nila ang ika-51 palapag, makukumpleto ang kanilang layunin at babalik sila para sa araw na yun sa tulong ng teleportation crystal. Ang lahat ng miyembro ng kanyang grupo ay tumango bilang pagsang-ayon, ngunit nakaramdam si Orhan ng masamang kutob tungkol dito. Tumingin siya sa paligid niya ngunit walang nakitang kakaiba. Pagkatapos ay tumingala siya sa madilim na kalangitan na may mga ulap na ganap na tumatakip sa araw at nagtataka kung bakit niya nararamdaman ito. Mukhang maayos naman ang lahat ngayon at sa lalong madaling panahon ay lalabanan nila ang pinuno ng palapag na hindi naman magiging malaking problema para sa sinuman sa mga gabay at pagkatapos ay matatapos na sila at makakauwi na dala ang kanilang misyon, isang ganap na tagumpay. Kaya bakit niya nararamdaman ang kakaibang pakiramdam na ito na nagbababala sa kanya na may malubhang nangyari at kailangan nilang umalis kaagad? Binasag ng boses ni Carol ang kanyang pag-iisip habang tinatanong niya si Orhan. Anong uri ng mga halimaw ang maaari nilang asahang labanan sa pagkakataong ito? Napansin ni Orhan ang pananabik sa kanyang mga mata at sinabi sa kanya na siya. Dapat ay isang tank na ang pangunahing trabaho ay protektahan ng iba pa nilang kasamahan sa koponan. Hindi siya pwedeng basta nalang sumugod sa mga kalaban umaasang mapatay silang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, tila hindi sumasang-ayon si Carol at sumagot na kung kaya niyang harapin ang lahat ng kalaban ng mag-isa. Kung gayon ay teknikal na panadadali niya ang trabaho ng kanyang mga kasamahan sa koponan at hindi sila mapapasama sa anumang uri ng panganib. Bukod pa rito, naniniwala siya na ang trabaho ng isang tank ay nasa unahan at iyan ang ginagawa niya sa bawat pagkakataon, at agad siyang nagsimulang humingi ng mas marami pang payo kung paano pa siya mas makakalaban ng maayos. Bamantong hininga si Orhan dahil sa pagkapagod at sinabi sa kanya na dapat siyang magsimulang matuto kung paano magtrabaho ng magkasama bilang isang koponan sa halip na subukang gawin ang lahat ng mag-isa. Dahil kung mas maaga niyang matutunan ang lahat ng ito, mas makakabuti ito para sa kanya sa hinaharap kung kailan ang tanging paraan para umasenso ay ang umasa sa kanyang mga kasama sa koponan. Hindi gaanong gusto ni Carol ang ideyang yun at iniisip niyang nakakainip, ngunit sinabi ni Logan sa kanya na magbigay pansin at magpasalamat dahil sa pagtanggap ng gayong kahangahangang payo. Sinasabi niya na kahit ang dakilang manlalakbay na si Albert ay nagsabi na ang pagtutulungan ay katuparan ng pangarap. Ibinaling ni Orhan ang kanyang atensyon sa maliit na blondie at tinanong kung ang tinutukoy ba nito ay si Albert mula sa angka ng Night Rabbit. Natuwa si Logan na malaman na may iba pang nagbabasa sa halip na umasta tulad ng isang barbaro sa isang piitan. Sa lahat ng oras,
Ayon kay Orhan, sa tingin niya ay marahil kilala ng lahat ang dakilang Albert dahil siya ang walang dadang pinakamalakas na miyembro ng Night Sky Rabbits, at pinaniniwalaang namatay siya sa pakikipaglaban sa itim na dragon sa ika-72 palapag noong nakaraang taon. Ayon kay Logan, kahit sa kanyang kamatayan, si Albert ay naging isang alamat na mananatiling aalalahanan magpakailanman. Si Carol naman ay medyo lumungkot habang tahimik niyang sinasabi na si Albert ay namatay habang sinusubukang protektahan ng isa sa kanyang mga kasamahan, kahit na trabaho ng tank ang gumawa niyon. Nagdilim ang kanyang kalooban habang patuloy niyang sinasabi na alam niya na ang kanyang kamatayan ay mangangahulugan ng pagkawala ng mga ngiti mula sa kanyang pamilya, ngunit wala siyang pakialam. Kaya sa tingin niya, ang pinakamahusay paraan ng pagiging tagapagtanggol ay ilayo ng lubusan ng iyong pinuprotektahan mula sa iyo sa lahat ng oras. Nagtapos siya sa pagsasabing kung siya ang lalaban ng mag-isa sa harap habang ang kanyang koponan ay nasa likod, kung gayon hindi sila mapapahamak at makakatakas kung magkaroon ng problema. Napansin ni Orhan ang sakit sa mukha ni Carol at nagpa siyang ang bagay na ito ay hindi na niya saklaw. At bilang isang tagalabas, marahil ay hindi na siya dapat makialam pa. Nagpa siya siyang pag-aani ng kaunti ang kalooban at sinabi kay Carol na aasa siya sa kanya ngayon upang harapin ang mga kalaban. At agad na nagliwanag ang kanyang mukha tulad ng dati habang sinasabi niyang ipaubaya sa kanya. Si Sofia na uhaw sa atensyon ay agad na nagpa siyang bumaling, ibalik ang tingin ng lahat sa kanya. Habang siya ay nagpapapansin at nagtatanong kay Orhan kung ano ang mga bagay na kulang sa kanya at paano siya magiging mas mahusay bilang isang kasamahan sa koponan at bilang isang salamangkero. Nang marinig ito, sumabat din si Logan na nagsasabing gusto rin niyang malaman kung paano siya makapagpapabuti sa sarili. Sinasabi ni Orhan sa kanilang lahat na kumalma at nagpatuloy sa ika-36 na palapag, kung saan nagsisimula ng magpainit ang mga baguhan. Tinawag ni Selma si Orhan, na sinasabing ngayon ang kanilang huling araw, at ang pinakamahirap sa ngayon, kaya kailangan nilang tiyakin na walang magiging mali at matagumpay na makukumpleto ang ekspedisyon. Pagkatapos ay humarap siya sa grupo ni Orhan at sinabing tila ang mga bata ay nakakuha ng lubos na isang pagkakagusto sa kanya, at tapat na ibinunyag ni Orhan na pagkatapos ng artikulo sa pahayagan, naisip niya na marahil ay nawala na sa kanya ang lahat ng paggalang na maaaring mayroon sila para sa kanya sa isang iglap. Ngunit lumalabas na mali siya, at ang mga batang ito ay mas matalino at mas malaya kaysa sa kanilang tingin. Sumasang-ayon si Selma, na sinasabing ang grupong ito ay maaaring mahirap hawakan minsan, ngunit mayroon silang maliwanag na kinabukasan sa kanilang harapan. Sinabi niya kay Orhan na ang pagkamatay ni Albert ay isang malaking dagok para sa kanilang angkan, dahil siya ang bituin ng angkan, at mabilis na nagsimulang mahuli ang kanilang angkan, at iyon ang panahon kung kailan nanguna ang dating angkan ni Orhan, ang grupong Heroes. Sinasabi ni Orhan na ang Black Dragon ay napakahirap din para sa kanila, at madali sana silang nawalan ng kasama sa labanang iyon na tuluyang makakabawas sa kanilang grupo. Sabi ni Selma na ang puwang na iniwan ni Albert ay nananatiling bukas pa rin, at hindi pa nila ito napupunan hanggang ngayon. At sa wakas ay direktang tinanong si Orhan kung gusto niyang sumama sa kanilang grupo. Sinabi ni Orhan sa kanya na karangalan yun, ngunit sumagot na wala namang pangangailangan ng isang grupo para sa dalawang engkantador, lalo na kung isa sa mga engkantador na iyon ang pinakamagaling na mangkukulam sa kontinente. Namula si Selma, ngunit sumagot na hindi niya ibig sabihin bilang isang engkantador, kundi bilang isang mandirigma. Nabigla siya dito, ngunit sinabi ni Selma sa kanya na mamamasid siya sa kanya ngayon at titingnan kung anong uri ng kasanayan mayroon siya bilang isang espadachim. Sa hindi kalaunan, lahat sila ay naghiwa-hiwalay sa kanilang sariling grupo, at si Orhan ay naiwan mag-isa kasama ang 3 baguhan na dapat niyang subaybayan. Tinanong ni Carol kung bakit sila naghihiwa-hiwalay ng ganoon kadami, dahil hindi niya talaga gusto ang ideya na maligas sa labirint ng mga kuwebang ito. Tumawa si Orhan, na sinasabing ito ay isang magandang ehersisyo para sa kanila dahil sa maraming pagkakataon ang isang grupo ay kailangang maghiwa-hiwalay upang suriin ang maraming daanan ng sabay-sabay at hanapin ang isa na patungo sa silid ng boss. Kaya naman ang mga angkan na maraming miyembro tulad ng Night Sky. Ang mga kuneho ay laging may kalamangan, dahil mabilis nilang masusuri ang buong sistema ng kuweba. Sinasabi ni Logan na nakarating si Orhan sa pinakamalalim na palapag na nakita ng sinuman, kaya hindi sila dapat makaranas ng anumang problema dito.
Habang pinalibutan siya nina Selma at Carol, tinanong nila kung ano ang hitsura ng piitan sa mas malalim na antas at anong uri ng mga halimaw ang makikita doon. Sumagot si Orhan na nagsisimula ang malalim na palapag sa bandang level 72, at nagbabago ang ekosistema at nagiging isang mabatong bundok na nababalutan ng nyebe na may madalas na mga bagyo ng nyebe at yelo at mga butiki ng yelo na nagtatago sa dilim na naghihintay na makatulog ka. Matapos nito sinabi ni Orhan sa kanila na magtuon sa kasalukuyang gawain. Dahil ayaw niyang matakot sila sa puntong ito at lumalim pa sila sa piitan. Tila walang laman ang buong yungib, kaya ito'y nakakapangilabot at sinabi ni Logan na wala pa silang nakitang kahit isang halimaw sa palapag na ito. Humarap siya kay Orhan at nagtanong kung karaniwan bang ganito ang ika-40 palapag. Umiling si Orhan, habang humihigpit ang buhol sa kanyang tiyan habang iniisip kung tama ba ang kanyang kutob at mayroong talagang mali sa piitan ngayon. Si Carol ay nagsimulang mag-ingay tungkol sa kung paano niya nais nang lumaban sa ilang mga halimaw, nang mula sa likod ng isa sa mga bato ay lumabas ang isang asul na goblin. Lubos ang kagalakan ni Carol na sa wakas ay makakita ng isang halimaw. At agad itong sinugod ng walang pag-aalinlangan. Sinubukan ni Orhan na pigilan si Carol, ngunit napakalayo na nito, kaya mabilis niyang ginamit ang kanyang agility down debuff upang bawasan ang bilis ng duwende na nakatulong kay Carol para mapatay ito sa isang mabilis na atake. Nagsimula siyang magdiwang, ngunit sinabihan siya ni Orhan na huwag sumugod sa mga kalaban nang hindi nag-iisip. Ayon sa kanya, napakabilis at malakas ng mga asul na duwende at maaaring napahamak siya, na magpuwersa kina Logan at Sofia na lumabas sa kanilang posisyon at ilagay din sila sa panganib. Kinilala ni Carol ang kanyang pagkakamali kaya para mapagan ng sitwasyon, nagpasya si Orhan na turuan siya ng isang estilo ng aktibong depensa at ipinaliwanag na kailangan niyang mag-focus sa mga galaw ng kalaban at sumalakay sa tamang sandali, na bago pa man nila mailunsad ang sarili nilang atake. Mapipigilan nito ang kanilang pag-atake at magbibigay ng matinding bentahe sa nalalabing bahagi ng kanyang grupo. Manghang-mangha itong narinig ni Carol, ngunit kaagad siyang itinulak ni Logan sa tabi at humingi rin ng gabay. Sinabi niya sa kanila na lumingon dahil 2 halimaw na lobo ang sumugod sa kanila mula sa likod, bago pa man sila tuluyang makalapit. Kumilos ang isang mahiwagang patibong at nasugatan sila sa katawan. Sinabi ni Orhan kay Logan na dapat siyang magsimula sa mga spell ng patibong, na magpapahintulot sa kanyang koponan na tumuon sa kalaban sa harap nila sa halip na mag-alala tungkol sa kung ano ang maaaring sumalakay sa kanila mula sa likod. Logan, masigasig siyang nakikinig sa lahat habang iniisip niya sa kanyang isip na gusto niyang maging isang mago tulad ni Orhan sa bawat aspeto. Pagkatapos ay humarap si Orhan kay Sofia at sinabi sa kanya na dapat na siyang magsimulang matuto kung paano gumamit ng 2 mahikang spells ng sabay. Sumagot siya na tila komplikado yon, ngunit nangako si Orhan na hindi ito kasing hirap ng tunog nito at kahit sino ay kayang gumamit ng 2 mahikang spells ng sabay sa kaunting pagsasanay. Sabi niya, ang mga advanced na mago ay kayang gumamit ng 12 mahikang spells ng sabay. Nagulat si Sofia nang marinig ito at nagtanong kung bakit hindi siya. Matuto lang siyang gumamit ng mas malalakas na bersyon ng kasalukuyang salamangka na ginagamit niya. At ipinaliwanag ni Orhan na ang paggamit ng mas malalakas na atake ng salamangka ay nangangailangan ng oras upang i-proseso at ihanda ang mga ito, na nagdudulot ng maraming pagkaantala kung saan sila ay lubos na mahina at wala talagang magawa tungkol dito. Kung matuto siyang gumamit ng maraming spell, makakapaghanda siya ng pangalawang spell ng maaga, habang ang una niyang spell ay malapit ng iputok. Sa ganitong paraan, ang kanyang pagkaantala ay halos wala na at hindi na niya kailangang humarap sa anumang kahinaan sa panahon ng kanyang laban. Dahil doon, sa wakas ay narating nila ang silid ng boss kung saan nagsama-sama ang mga gabay at sinabi sa mga baguhan na tumayo sa likod. At panoorin habang haharapin nila ang amo. Pumasok si Orhan sa silid ng amo kasama ang iba at sinabihan silang mag-focus sa pag-atake dahil susubukan niya silang suportahan hanggat kaya niya. Dahil doon, nagsimula ang labanan at agad na umatake si Orhan, nang sinamantala niya ang perpektong sandali para umatake at mabilis na hinampes ang mga binti ng halimaw habang ito'y aatake pa lang, na naging sanhi upang ito'y mapaurong. Bago pa man makaurong at mabawi ng halimaw ang balanse nito, nakapaglagay na si Orhan ng patibong sa likod, na lumikha ng pader sa likod ng amo at pinigilan itong makailag. Agad na gumamit si Selma ng multicast magic, na lumikha ng 5 magic circle ng sabay-sabay at umatake,
habang sinasalag ng tank ang atake at ang isa pang espadachin ay tinapos ang laban sa isang taga ng kanyang espada. Ang mga baguhan ay nanood ng may pagkamangha dahil mabilis na natapos ang laban. Hindi makapaniwala si Logan sa katumpakan ng pakikipaglaban ng mga ranker na ito, dahil walang nasayang nagalaw at perpekto ang lahat. Dahil doon, ang ekspedisyon ay sumulong, nililinis ang bawat antas sunod-sunod at sa wakas ay narating ang silid ng amo sa ika-50 palapag. Ang amo ay isang dambuhalang alimango na may talukab na halos hindi kayang sirain. Sinabi ni Selma kay Orhan na siya ang pinakamalakas sa kanila at kung kaya niyang tagay ng higanteng sipit ng alimango, ang iba pa sa kanila ay makakayanan na ito at makakabalik na silang lahat sa bahay para sa isang salo-salo. Ngumiti si Orhan at binunot ang kanyang espada, buong tiwalang lumapit sa dambuhalang halimaw, habang sinasabihan siya ng tank na mag-ingat dahil ang balat ng alimango ay di umano'y napakatigas at napakahirap pasukin. Mukhang walang pakialam si Orhan bagaman tumalon siya sa ere at ibinagsak ang kanyang espada sa kasukasuan ng alimango, madaling hinati ang dambuhala nitong sipit, na siyang nag-alis ng nag-iisang banta na dapat nilang pag-ingatan. Sa pagkaalis niyon, madaling natalo ni na Selma at ng iba pa ang halimaw at pumalakpak ang lahat nang matapos na ang ekspedisyon at naghanda na silang bumalik. Ngunit naputol ang kanilang selebrasyon, nang maramdaman ni Orhan ang matinding pakiramdam. Nang pangamba at biglang nagkakabiyak ang realidad at lumitaw ang itim na dragon mula sa bitak, lumilipad ng diretsyo patungo sa kanila. Nanlamig ang dugo ni Orhan sa pagkakita sa itim na dragon at sumigaw siya sa lahat na tumakbo. Ngunit tila siya lang ang nakapag-iisip ng lahat, dahil maging ang iba pang O-rank na guide ay napako sa kanilang kinatatayuan dahil sa matinding presyon na kanilang nararamdaman. Ang mga O-ranker na hindi makagalaw ay nag-iisip, bakit ito nangyayari? Bakit may totoong halimaw na umaatake sa kanila sa ganitong mababang antas ng palapag? Si Selma lang ang nakapag-isip pa ng kaunti, ngunit maging siya ay hindi makagalaw. Napagtanto niya na kailangan niyang mamuno dito mismo. At ngayon para masiguro na ang mga baguhan ay makatakas mula sa delikadong sitwasyon na ito, ngunit ang napakalaking aura ng dragon ay tila nagpapabigat sa hangin, sinisipsip ang oxygen mula sa kapaligiran habang iniisip ni Selma ang lahat ng nakakatakot na kwento na kanyang narinig tungkol sa itim na dragon, ang halimaw na nambibiktima sa mga adventurer at lubos na pinupuksa sila, na halos hindi na makilala. Agad na nagsimulang magpiga ng utak si Orhan para makahanap ng ideya kung paano makalabas sa nakamamatay na sitwasyon na ito nang bigla niyang matanto na natalo na nila ang boss ng level na ito, na nangangahulugang kung marating nila ang kristal sa dulo ng kuweba na ito, ligtas silang makapag-teleport pabalik. Iyon lang ang tanging paraan para makalabas sa gulo na ito, kaya't naisip niyang tipunin ang iba para sa kanyang mga plano, ngunit nang lumingon siya upang tawagin ang mga ito, napagtanto niyang ang lahat ay tila nabighani, hindi maalis ang tingin sa halimaw. Ito ay lampas sa nakakatakot dahil natural na naaakit ang mga halimaw sa malalaking grupo ng tao, kaya't ganoon din ang gagawin ng dragon, at kung hindi sila agad aalis, agad silang matutupok. Saglit na naisip ni Orhan na baka dapat na lang siyang tumakbo patungo sa kristal dahil tiyak na makakaligtas siya ng mag-isa, ngunit agad niyang isinantabi ang ideyang yon, nandidiri sa kanyang sarili at napagtantong kailangan niyang labanan ng dragon upang bigyan ang iba ng ilang oras para makatakas ng ligtas. Nagpasya siya na hindi niya sila ipagkakanulo anuman ang mangyari at tatalunin ang dragon. Kasabay niyon, hinawakan niya ang kanyang espada at binunot ito ng may matinding determinasyon upang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Sumigaw siya sa ibang mga gabay na pamwesto, na nagpabalik sa kanila sa kanilang ulirat, at bumalik din sa katinoan si Selma. Inutusan niya ang iba na kumuha ng depensibong posisyon upang matiyak na malayo ang mga baguhan sa panganib, at agad na kumilos ang mga adventurer. Lumikha ang salamangkero ng isang mahiwagang harang upang samalo sa pinsala mula sa atake ng dragon. Ngunit napagtanto ni Selma na ang kanyang salamangka ay hindi sapat ang lakas para pigilan ang pagsabog. Si Orhan naman ay walang takot na tumakbo palapit sa dragon, ngunit agad na naghagis ng sarili niyang protectibong spell para patatagin ang mga gabay. Sa kabutihang palad, ito ay sapat na para iligtas sila mula sa tiyak na kamatayan, ngunit lubos silang nayanig. Alam na kung wala si Orhan ay magiging abo na lamang sila ngayon, iniwasan ni Orhan ang atake ng dragon habang tactical na umaatres, ngunit hindi binigyan ng dragon ng anumang pagkakataong mag-ipon ng lakas para sa atake nito.
Mabilis niyang hinugot ang isang maliit na bal-araw at itinapon ito sa mata ng halimaw. Agad ipinikit ng dragon ang sariling mata para hindi mabulag, ngunit bahagi lamang yun ng plano ni Orhan, habang sinamantala niya ang maikling sandaling iyon upang lumukso patungo sa dragon. Layuning tapusin ang kalaban sa isang hataw lamang ng kanyang espada, ang pagtaga ay lumikha ng isang napakalakas na pagsabog na nagpakalat ng alikabok at usok sa buong kuweba, kaya inakala ng mga gabay na natalo na niya ang halimaw. Ngunit mas alam ni Orhan ang totoo at nanatiling nakabantay. Habang humuhupa ang alikabok, muling bumangon ang dragon na may sigaw ng galit, ngunit lubos na walang pinsala. Inutusan ni Orhan ang mga gabay na protektahan ang mga baguhan sa lahat ng panig at siguraduhin na walang sinuman sa kanila ang masaktan sa anumang paraan. Habang nililibang niya, ang dragon, mukhang hindi sigurado si Selma sa sitwasyon, ngunit ngumiti si Orhan at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil mayroon siyang plano upang harapin ang sitwasyong ito. Sinabihan niya ang mga baguhan na kumapit ng mahigpit at pagkatapos nito ay lumipad siya patungo sa dragon, na agad namang naghanda ng nagliliyab nitong hininga at inatake si Orhan na umilag sa mga atake at nagsimulang umikot-ikot sa paligid ng halimaw, sinusubukang guluhin ito sa abot ng kanyang makakaya. Namangha si Selma at ang iba pa sa kakayahan at katapangan ni Orhan, isinasaalang-alang na nagpasya siyang harapin ng dragon ng mag-isa. Nagtanong si Selma sa sarili, nagtataka kung tama ang desisyon na hayaan si Orhan na harapin ng mag-isa ang nakamamatay na halimaw na yun. Ang halimaw ding pumatay sa dakilang bayaning si Albert. Napagtanto niya na labis siyang nagmamalasakit kay Orhan sa puntong ito at ikaguguho niya kung may mangyari sa binata. Gayunpaman, lubos na nakapokus si Orhan habang umiilag siya sa sunod-sunod na pag-atake at nagawa pa niyang ibalik ang isa sa pag-atake ng dragon. Direktang ibinalik yun, na lalong nagpagalit sa madilim na halimaw, gulat na gulat sina Logan at Sofia nang makita ang mahika ng pagmuni, dahil hindi pa sila nakakita ng anumang katulad niyo noon. Iyan nga ang katotohanan dahil maging ang pinakamagagaling na salamangkero sa mundo ay walang makakagawa niyan dahil ang mahikang pambalik ay isa sa mga orihinal na salamangka ni Orhan sa kanyang arsenal, na nagpapabalik ng anumang atake ng mahika sa umaatake ng dobleng lakas. Gayunpaman, sa inis niya, ang mga kaliskis ng dragon ay napakatigas na kahit matapos matanggap ang napakalakas na pagsabog ng apoy, nakatayo pa rin ito ng matangkad, lubos na walang gallows. Napagtanto niya na wala na siyang natitirang pagpipilian at kailangan na niyang makipagsapalaran ngayon. Mabilis niyang ginamit ang multicast status boost, gumawa ng 6 na bilog ng mahika nang sabay-sabay at pinapalakas ang kanyang potensyal. Humanga si Selma nang makita ito, dahil maging ang mga salamangkerong may mataas na antas ay nahihirapan gumamit ng multicast para sa higit sa 3 magic circle, ngunit 6 ang ginamit ni Orhan nang hindi pinagpapawisan. Nag-iisip siya kung dapat ba siyang tumulong, dahil kahit pagkatapos palakasin ni Orhan ang sarili niyang istatistika, hindi pa rin siya magiging sapat ang lakas para harapin ang halimaw. Bago pa siya makabuo ng desisyon, ginamit ni Orhan ang pangalawang all-stat boost spell sa kanyang sarili, bago pa gumamit ng isa pang boost. Sa kabuuan, 6 na beses niyang pinarami at dinobol ang sarili niyang istatistika, na nagpatulala sa gabay dahil dapat ay ganap itong imposible para sa sinuman na magawa ang gawin iyon. Si Orhan ay nagsimulang magliwanag tulad ng isang Super Saiyan na may kidlat na pumapalibot sa kanyang katawan at lahat. Mukhang hindi alam ng dragon ang nangyari kay Frieza sa kamay ng mga Saiyan, kaya patuloy nitong sinubukan at inatake si Orhan ng isang hampas ng buntot. Ngunit si Orhan ay naglaho at lumitaw na nakasabit sa gilid ng napakabilis na pakiramdam ni Selma ay turnailport siya doon. Si Selma ay naiwan na nanginginig habang napagtanto niya ang tunay na potensyal ni Orhan na lumampas sa antas ng sinumang support mage sa kasaysayan at literal na binabago ang paraan ng pagtingin ng sinuman sa mahika. Gamit ang isang orihinal na spell pagkatapos ng isa pa, bumagsak si Orhan sa lupa, ngunit nagsimulang dumyugo ang kanyang ilong. Alam niyang napataas niya ang kanyang mga kakayahan ng lampas sa kakayahang pantao, ngunit tao pa rin ang kanyang katawan, at hindi nito kayang tiisin ang bigat na idinudulot ng kanyang mga kakayahan dito. Bukod pa rito, mabilis na nauubos ang kanyang mana dahil halos sabay-sabay siyang gumagamit ng 32 spell, na ang bigat ay napakabigat para sa sinumang mangkukulam na panatilihin ng matagal. Alam niyang ang tanging pagkakataon niya upang manalo ay ang ibigay ang lahat at tapusin ang labang ito ng mabilis hanggat maaari kaya tumakbo siya patungo sa dragon, iniiwasan ang mga atake nito at lumulukso.
patungo upang umatake mula sa itaas. Napagtanto iyon ng dragon at agad na sinubukang pabagsakin siya gamit ang buntot nito, ngunit hindi basta-basta si Orhan at nagawang lumikha ng isang bloke ng mana na kanyang kayang apakan, kaya't nagmintis ang atake ng dragon. Nagulat si Logan at nagtaka kung ito ba ay isa pa sa kanyang mga orihinal na spell. Ginagamit ni Orhan ang espesyal niyang spell na tinatawag na Magic Convergence, na kayang sumipsip ng mana mula sa kapaligiran at ituon ito sa isang maliit na lugar. Mayroon din si Oliver ng parehong kakayahan, ngunit ginagamit niya ito ng buong-buo sa opensiba at ipinauubaya ang depensa kay Orhan sa bawat pagkakataon. Muli siyang sumugod sa dragon at pinatalas ang kanyang espada bago muling tag-in ang dragon. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya at nagawang makalapag ng isang mapanirang atake sa leeg ng dragon, hiniwa ang makapal nitong baluti at sinira ang katawan sa ilalim ng lahat ng kaliskis. Bumagsak ang dragon ng may kalabog habang nagdiriwang sina Logan at Sofia, iniisip na tuluyan ang natalo ang madilim na halimaw. Mas alam ni Selma kaysa isiping ganoon at batid niyang bahagya lamang nasaktan ang dragon, ngunit tila nasa dulo na ng kanyang lakas si Orhan habang siya ay nadapa sa lupa, sinusubukang muling ibalik ang kanyang balanse at ipagpatuloy ang pag-atake upang hindi mabigyan ng dragon ng pagkakataong makabawi. Gusto niyang sumali at tulungan si Orhan, ngunit alam niyang kahit ang pinakamalakas na miyembro ng kanilang angkan ng magkakasama ay hindi nakatama sa dragon, kaya ano pa nga ba ang magagawa niya? Muling bumangon ang dragon at ginamit ang nagliliyab nitong hininga upang lumikha ng agwat sa pagitan niya at ni Orhan bago ito nagtipon ng maraming maitim na mahika sa paligid nito, at nagpakawala ng sunod-sunod na mahiwagang sibat kay Orhan, na sinubukang gamitin ang kanyang bilis upang iwasan ang karamihan sa mga ito. Iniisip ni Orhan ang mga araw na makulay at masaya ang lahat. Noong naglalaro pa siya sa kalye kasama si Oliver nang walang anumang inaalala sa mundo, ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Nang salakayin ng ilang bandido ang kanilang nayon at sinira ang lahat at bawat isang pinahahalagahan nila, sila ay naiwang walang magawa at wala silang nagawa kundi umiyak sa kanilang kalagayan habang nasusunog ang mundo sa kanilang paligid. Kinabukasan, inilibing nila ang bawat isang taong kanilang nakita, at kapwa sila nanumpa na magpapalakas araw-araw at makarating sa punto kung saan mapoprotektahan nila ang mga tao at ang mga bagay na pinahahalagahan nila, upang walang sinuman o anumang makakakuha mula sa kanila kailanman. Ginagamit ni Orhan ang kanyang mga alaala upang maging panggatong niya habang lumalakad siya palabas ng alikabok, diretso patungo sa dragon. Tumatangging sumuko sa harap ng tiyak na kamatayan. Nagsimulang maghanda ang dragon ng pinakamalakas nitong atake, na ikinamatay na ng napakaraming adventurer hanggang ngayon kaya itinuturing itong mismong kamatayan sa katauhan. Naghanda si Orhan, at habang nagpakawala ang dragon ng mga mahiwagang sibat patungo sa kanya, umiwas siya sa pagitan ng mga ito habang ang sibat ay lumampas ng ilang pulgada lamang, ngunit patuloy siyang sumugod at nagpakawala ng bolang apoy bilang panggulo bago subukang magbigay ng nakamamatay na atake sa ulo ng dragon. Sa kanyang pagkasindak, bigo ang pagtama ng espada dahil tumigas ang kaliskis ng dragon na tila isang hindi masisirang kalasag. Mabilis siyang umatras, at umiilag sa halos lahat ng mahiwagang sibat bago gumawa ng pader sa harap niya para protektahan ang sarili. Binago ng dragon ang disenyo nito at inikat ang isa sa mga sibat para umatake mula sa likod, at malamang ikinamatay na ito ng iba, ngunit ginamit ni Orhan ang kanyang mga reaksyong parang Diyos upang mailihis ang sibat palayo sa sarili. Nailigtas ang sariling buhay, ipinagpatuloy niya ang pag-atake, umiilag at umaatake sa dragon, sinisigurong hindi mabibigyan ang dragon ng puwang para atakihin ang mga baguhan. Iniisip niya kung paano mayroon siyang kasamang pangkat na lumaban sa kanya kanina at lahat sila ay may magkakaibang tungkulin, ngunit ngayon, siya na lang ang narito. Itinaboy niya ang mga kaisipan habang naaalala niyang nanumpa siyang talunin ang dragon sa lahat. Nang mag-isa at maging isang adventurer na hindi nangangailangan ng anumang grupo upang mabuhay sa anumang piitan. Dahil doon, naglagay siya ng trap card na patuloy na bumobomba sa dragon nang may walang tigil na katumpakan, na nagbigay sa kanya ng oras para i-charge ang kanyang magical convergence attack sa kanyang espada tulad ng ultimate attack ni Oliver, na ang pinagkaiba lang ay itim ang kanyang talam. Pero tulad ng alam nating lahat, once you go black you don't go back, ini-charge niya ang atake at itinutok ito sa dragon ng buong lakas, hinati ang atake ng dragon at tinamaan ito ng diretso sa dibdib. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, muling bumangon ang dragon at lumusob,
pinilit si Orhan na tumakbo palayo. At umiiwas sa sunod-sunod na atake. Nagsisimula nang mawala ang epekto ng kanyang mga buff, kaya ginamit niya ang anumang natitirang mana upang palakasin muli ang kanyang mga stats at inatake ang dragon ng isang malakas na hampas na nagpatambo dito mula sa kalangitan. Ngunit nanatili pa ring buhay ang dragon at muling tumayo. Nahihirapang huminga si Orhan nang marealize niya na parehong ang dragon at siya ay nasa huling hininga na. Kahit ang kanyang espada ay naduraj sa maliliit na piraso. Pagkatapos ay nagpasya siya na tatapusin niya ito sa isang buong lakas na atake o mamatay sa pagsubok. Nagpatawag siya ng isang madilim na butas sa harap niya at pinagsama-sama ang lahat ng enerhiya sa paligid nila upang lumikha ng isang lubos na espadang enerhiya na nakatuon, na kanyang hinawakan ng dalawang kamay at humanda na makipaglaban. Agad na pinakawalan ng dragon ang mga mahiwagang sibat kay Orhan, ngunit ginamit ni Orhan ang huling lakas na natitira sa kanya upang umiwas sa lahat ng atake, habang ginagamit ang mahika ng pagharang at pagbalik upang lituhin ang dragon. Sa wakas, itinulak niya ang kanyang sarili mula sa isa sa mga mahika ng pagbalik at sumugod patungo sa dragon, gamit ang kanyang pinakamalakas na atake upang tamaan ang ulo ng dragon, lumikha ng isang malaking pagsabog, na bumalot sa lahat ng alikabok. Nang hamupa ang alikabok, natagpuan ni Selma si Orhan na buhay pa rin. Hinihingal habang nakasandal sa espada, hindi batid na gumawa siya ng kasaysayan sa pagiging unang tao na nakatalo sa itim na dragon, at nag-iisa pa. Sa labas ng yungib ng piitan, isang napakalaking pulutong ang nagtipon-tipon dahil sa balita tungkol sa itim na dragon, ngunit kahit paano ay nakarating si Luna at ang kanyang mga kasamahan sa grupo na hindi gaanong maaasahan sa pasukan ng piitan, umaasang makarating sila sa takdang oras at kahit paano ay makapagsalba ng maraming tao hanggat maaari. Sinabihan ni Luna ang mga nanunood na lumayo dahil nakakawala ang itim na dragon, ngunit pagsingit niya sa gitna nila, bigla siyang napahinto sa pagkakita sa itim na dragon, harapan niya. Sinundan siya ni Oliver at natakot ng husto na umabot sa punto na humuhugot siya ng espada, handa ng lumaban, ngunit sinabihan siya ni Luna na kumalma at umatras. Napansin niya na may mali sa halimaw, at pagdating ng iba, malinaw na patay na ang itim na dragon. Nabigla ang grupo ng bayani sa pangyayaring ito, dahil hindi nila maisip kung aling grupo ang kayang talunin ng halimaw na ito. Ngunit hindi na nila kailangang mag-isip ng matagal, dahil napansin ni Luna si Orhan, halos hindi na makatayo, isinusuklay ang bigat ng katawan sa kanyang espada, at mukhang bagbog na bagbog. Nagtataka siya kung nagawa ni na Orhan at ng iba pang adventurer na naipit sa loob na talunin ang halimaw. Agad niyang sinabi sa kanya na kailangan niya paggaling, ngunit sinabihan siya ni Orhan na lumayo at harapin na lang ang paglilinis. Namilog ang dila ni Luna dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa taong pinatalsik nila mula sa party, na magpapabuti sa sitwasyon. Napunta naman ang atensyon niya sa mga adventurer na kasama ni Orhan na pumasok sa kuweba, at napansin niyang walang ni isang galaw sa katawan ang sinuman sa kanila matapos labanan ng isang napakabangis na halimaw. Ngunit doon niya lang naintindihan, mag-isa lang pala ni Orhan na tinalo ang itim na dragon. Hindi siya makapaniwala sa iniisip niya, ngunit wala nang ibang paliwanag. Habang nilalampasan ng dati niyang mga kasama sa team, tinanong ng Tanggang Tank si Orhan kung ano ang nangyari sa dragon. Ngunit hindi siya pinansin ni Orhan tulad ng hindi ka pinapansin ng iyong crush at nagpatuloy sa paglakad. Ang handgal na si Tank ay sumisigaw kay Orhan na sagutin ang tanong, ngunit sinabihan siya ni Luna na tumahimik at tigilan ang pagiging handgal, dahil malinaw naman na si Orhan ang nakatalo sa dragon. Nagalit si Tank kay Luna, at tulad ng isang karaniwang tagahanga ni Tate na may galit sa kababaihan, sumugod siya kay Luna. Ngunit ginamit lang ni Luna ang kanyang salamangka upang ipirmi siya sa kanyang kinatatayuan at sana ay binigyan siya ng leksyon kung hindi lang dahil sa lahat ng nasa paligid niya na nagsabi sa kanilang pigilan ang kanilang pag-aaway. Habang galit siyang nakatingin kay Orhan, nagagalit dahil mas lumutang ang galing nito kaysa sa kanya. Nang gabing yun, naalala ni Sofia ang lahat na nangyari sa kanilang 3 araw na ekspedisyon para sa isang ulat, ngunit ang tanging naisulat niya ay tungkol kay Orhan, at kung gaano ito kahanga-hanga. Naalala niya kung paano siya nito tinuruan hindi lang ng mga batayan ng Salamanca, kung paano maging mas mahusay na kasapi ng pangkat, kundi pati na rin niligtas ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagharap sa maalamat na itim na dragon, mag-isa pa ito. Bago pa niya matapos ang kanyang ulat,
Pumasok si Selma sa silid na mukhang pagod na pagod mula sa kapaguran sa pagharap sa lahat ng bagay simula umaga. Diretso itong pumunta at humiga agad sa kama, handa nang matulog. Ngunit nagawa pa rin ni Sofia na dalhin siya sa paliguan, para sa isang nakakapagpabagong lakas na sesyon kung saan tinanong ni Selma si Sofia kung ano ang iniisip niya tungkol sa estilo ng pakikipaglaban ni Orhan. Dahil hindi niya ito maunawaan. Para sa kanya, si Orhan ay hindi maarak ang lakas na tila walang hanggang pinagmumulan ng kalakasan na hindi niya kailanman mapapantayan. Ngunit naiiba ang pananaw ni Sofia tungkol dito. Paliwanag niya, para sa kanya, tila si Orhan ay may matatag na pundasyon sa mga batayan kaya niya magawa ang mga maalamat na bagay sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang katawan at kasanayan sa pinakamabisang paraan. Paliwanag niya kung paano itinuro ni Orhan sa kanilang grupo kung paano pinakamahusay na lumaban ayon sa kanilang papel, at napansin niya ang eksaktong parehong bagay na isinasagawa sa sarili niyang estilo ng pakikipaglaban din. Sa pagkakaiba na si Orhan ay literal na kumikilos bilang ang salamangkero, ang manggagamot, ang tank, at ang eskrimador ng mag-isa. Nagbigay ito kay Selma ng kailangan niyang pag-unawa, at pinasalamatan niya si Sofia sa tulong. Kinabukasan, nagising si Orhan na masakit ang buong katawan. Ginamit niya ang kanyang spell para maibsan ang sakit upang makalakad man lang at nagsimulang magbihis nang mapansin niyang papalapit si Selma para makipagkita sa kanya. Bumaba siya para salubungin ito sa kainan kung saan sila umupo at nag-usap habang umiinom ng kape. Tinanong niya si Orhan kung kumusta na ang pakiramdam niya, at sumagot naman ito na maayos lang siya. Hindi binabanggit ang katotohanang umiinom siya ng napakaraming pampamanhid para lang magawa ang pinakasimpleng gawain na mga bagay. Biglang tumayo si Selma at yumukod ng malalim, pinasalamatan si Orhan sa pagliligtas ng kanyang buhay at ng buhay ng lahat ng mga baguhan, tinitiyak na matagumpay ang ekspedisyon at walang nasawi. Sinabi ni Orhan sa kanya na huwag itong alalahanin dahil ito ay pinagtulungan ng koponan. Pagkatapos ay tinanong ni Selma kung maaari niya itong samahan sa guild house dahil nais makipag-usap ng pinuno ng kanilang guild sa kanya. Sumang-ayon si Orhan dahil wala naman siyang mas magandang gawin, kaya pareho silang pumunta sa guild house kung saan nila nakita ang pinunong nerdo na komportableng nakaupo sa sopa. Diretsyong nagtanong siya at tinanong si Orhan kung gusto nitong sumali sa Night Sky Silver Rabbits bilang ang pangunahing umaatake sa kanilang pinakamalakas na pangkat. Bukod pa rito, inaalok din niya na gawin siyang tenyente ng angkan upang mas mahusay niyang mag-abayan at mapamahalaan ang araw-araw na operasyon. Nagulat si Orhan dahil ang pagiging tenyente ay malaking bagay at karaniwang nakareserba para sa pinakamatatanda, at kadalasan ay para sa mga nagtatag na miyembro ng isang angkan. Kahit sino ay tatapan sa pagkakataong ito, ngunit hindi si Orhan ang lahat, kaya humingi siya ng oras sa nerd upang pag-isipan ang desisyon, na masaya namang ibinigay sa kanya ng nerd. Habang naglalakad pabalik, binalika ni Orhan ang buong pag-uusap dahil hindi pa rin siya makapaniwala na gusto sila ng isa sa mga pinakamahusay na angkan sa mundo upang pamunuan ang kanilang pinakamahusay na pangkat. At maging isa rin sa mga pinuno ng angkan. Nagpasya siyang kausapin ng matandang gumagawa ng kanyang baluti at hiningi ang kanyang opinyon. Natatakot pa rin si Orhan na gagamitin lamang siya at itatapon tulad ng ginawa ng kanyang mga dating kasamahan, ngunit tumawa lang ang matanda at sinabihan siyang huwag masyadong maging emo palagi. Nagpatuloy sila sa pag-uusap, ngunit nakatanggap ng tawag si Orhan para sa isang pulong mula sa guild ng mga adventurer, kaya pumunta siya roon at nakita ang mga miyembro ng guild na nakaupo na para sa isang komite ng pagtatanong. Umupo siya nang tanungin ng guildmaster si Orhan kung totoo bang lumitaw ang itim na dragon sa ika-50 palapag kung saan napilitan siyang lumaban dito ng mag-isa. Tumango si Orhan bilang pagsang-ayon, pero si Derek ay nagmamalaking nagdeklara na sila raw ang nagpahina rito, na nagdulot upang tumakas ang dragon at si Orhan ay nakalapag lang ng pamatay na suntok at inangkin ng pagpatay, at sumasabat din, inaangkin na dapat ay magpasalamat siya dahil iniligtas nila ang kanyang buhay at pinasikat siya sa isang gabi. Tiningnan lang sila ni Orhan at sinabihan silang isara ang kanilang mga hanggal na bibig, na naging dahilan para galit na tumayo si Derek, ngunit yun lang ang magagawa niya dahil sinabihan siya ni Luna na umupo agad. Pagkatapos ay kumilos ng mas agresibo si Orhan at humarap kay Oliver, tinatanong kung bakit sa mundo siya pumunta sa palapag. 72 kaagad pagkatapos kumuha ng bagong enchanter para sa kanilang pangkat.
Tinanong niya kung sumobra sa kayabangan at kumpiyansa si Oliver dahil lang sa ilang beses na silang nakapunta sa palapag na yun. Patuloy ni Orhan na paulit-ulit na siyang nagbabala na hindi pa sila sapat ang lakas dahil palagi na lang silang halos hirap na hirap makalagpas sa antas na yon, at kaya niya gustong magpalakas pa ng kaunti bago lumipat sa mas mataas na palapag. Inilahad niya na may mga pagkakataon ding muntik nang mapahamak ang isa sa kanilang kasama, na dapat sanang nagturo sa sinumang may utak na mauubusan din sila ng swerte balang araw. Ngumiti lang ng mayabang si Oliver at sumagot na mahina sila dahil sa kanya kaya halos hindi sila nilinis ang silid, kaya kumuha sila ng bagong enchanter. Sabi niya, sa tulong ng isang enchanter na may mas mahusay na kasanayan, inaasahan niyang mas makakapunta sila sa mas malalim. Sabi ni Orhan, hindi na nga siya galit na natanggal siya sa trabaho sa puntong ito. Ang kinagagalit niya ay ang hindi pagbibigay ni Oliver ng tunay na paggalang sa mga enchanter na nararapat para sa kanila. Sabi ni Oliver, napakadali lang maging enchanter dahil kailangan lang nilang umupo ng ligtas sa likod at siguraduhin na hindi mauubusan ng buffs ang kanilang mga kasamahan. Galit na tumayo si Orhan at sinabi sa kanilang lahat ang eksaktong mga oras kung kailan nauubos ang kanilang mga buffs. Sabi niya, bawat isa ay may iba't ibang buff timer at kailangan itong tandaan ng enchanter ang bawat isa at bawat isa sa kanila upang magamit ang mga ito sa tamang oras, habang nagbibigay din ng utos at nagsusuri sa labanan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakaupo si Selma sa labas sa hardin at nag-iisip tungkol sa lahat ng nangyari sa ekspedisyon. Gusto niyang magkaroon ng isang tulad ni Orhan sa kanyang grupo, ngunit nagtataka kung gugustuhin pa ba ni Orhan ang mga kasama sa koponan matapos ang nangyari sa kanya sa dati niyang grupo. Bukod pa rito, hindi na niya kailangan ng mga kasama sa koponan sa puntong ito dahil siya ay isang hukbo na nag-iisa na kayang harapin ang lahat. Naalala niya ang punto ng sa laban nila sa itim na dragon, sinubukan niyang bigyan siya ng ilang buffs, ngunit sinabi niya na huwag gumawa ng anuman dahil makakasira ito sa kanya. Naipaisip nito sa kanya na kahit pa sumali siya sa kanilang partido, magiging pabigat lamang siya sa kanya, bago pa man lalo pa siyang malunod sa kanyang mga iniisip. Tumakbo papalapit sa kanya sina Zephia, Logan, at Carol, nagtatanong kung nasaan si Orhan dahil gusto nilang kausapin siya tungkol sa pagsali sa guild. Nagbuntong hininga si Selma, nagsasabing nagdududa siyang kailangan ni Orhan ng koponan dahil magiging pabigat lang silang lahat sa kanya. Inangkin ni Logan at ng iba pa na alam na nila yon, ngunit isang araw habang nakikipaglaban kasama siya, unti-unti silang lalakas at sa huli ay kailangan niya silang kilalanin bilang mga kasama. Hindi naisip ni Selma yon mula sa pananaw na ito at napagtanto niyang tama ang mga bata at kaya niya matuto lang kay Orhan at bumuti rin. Sinabi niya sa kanila na mahahanap nila ito sa guild house at kaagad silang kumari pa ng takbo para hanapin siya. Sa guild house, lumabas din sa wakas si Orhan, habang nagpapas siya ang guildmaster sa parusa para sa sapilitang pakikilahok. Habang kumikiling sa abalang kalsada, napansin niya si Zephia at ang grupo na tumatakbo papalapit sa kanya at alam niya kaagad kung ano ang kanilang pakay. Mabilis siyang sumuot sa kalapit na eskinita at patuloy na tumakbo habang sinusundan siya, sumisigaw na gusto lang nilang kausapin siya. Pagkatapos niyang makatakas sa kung paano man sa pagtalon sa ibabaw ng kanyang mga mahiwagang bloke, nagawa niyang makapagtago sa loob ng tindahan ng matandang lalaki, na pinagtatawanan siya. Sinusabing mukha raw siyang takot sa isang grupo ng mga bata. Sumagot si Orhan na ayaw niya silang saktan sa pagsasabing hindi talaga niya gustong sumama sa anumang salo-salo sa ngayon. Sinasabi ng matandang lalaki na alam niyang hinahanap pa rin ni Orhan ang lugar kung saan siya kabilang, ngunit hindi niya kailangang gawin ito ng mag-isa. Nang gabing yun, umakyat si Orhan sa isang bangin para mapag-isa at pag-isipan ang sinabi ng matandang lalaki sa kanya. Nang bigla niyang makasalubong si Zephia na nagsasabing ito ang paborito niyang lugar dahil mula rito, nakikita niya ng napakalinaw ang buwan. Yumuko siya at nagpasalamat kay Orhan sa pagliligtas sa kanilang buhay noong isang araw at pagkatapos ay inaanyayahan si Orhan na sumama sa Night Sky Silver Rabbits. Kasama sila dahil mas gusto niya pang makatrabaho siya ng higit pa. Hindi siya sinasagot ni Orhan, ngunit tinatanong siya kung anong uri ng lugar ang guild para sa kanya. Nag-isip siya saglit bago sumagot na maraming magagandang alaala ang naibigay sa kanya ng guild kaya't ito ay tahanan para sa kanya. Dito siya nabibilang na tumagos kay Orhan at agad siyang gumawa ng desisyon.
Kinabukasan nagpatuloy siya upang makipagkita sa pinuno ng Night Sky Silver Rabbits at sinabi sa nerd na gusto niyang tanggapin ang alok nito na sumali sa guild. Nagtatago yata si Selma sa likod ng kung ano dahil agad siyang lumabas at binati siya habang ibinibigay sa kanya ang uniforme. Pagkatapos nito lumabas siya at nakita sina Zephia at ang iba pa na tumatakbo. Papunta sa kanya na hingal, sabik na malaman kung tunay nga niyang tinanggap ang posisyon, habang umiti lang si Orhan, sinasabing sabik siyang sumama sa mas marami pang pakikipagsapalaran kasama nila. Isang gabi pagkatapos noon, pinangarap niya ang panahong bata pa sila kung saan madalas siyang nakikipagpaligsahan kay Oliver habang ang mga taong nagsisikap na sanayin sila upang maging mga bayani ay nagbabantay sa kanila ng may matatalim na mata, napapansin ang bawat kilos. Si Oliver ay mukhang napakakaba habang ibinubuhos niya ang lahat laban sa kanyang matalik na kaibigan, habang si Orhan ay kampante pa rin ngunit sa huli ay naagawan ng sandata. Ngumiti siya at humiga sa sahig ng may kalabog, sinasabing na si Oliver ay masyadong malakas at hindi niya ito matatalo. Galit na sumagot si Oliver na alam niyang mas malakas pa rito si Orhan, at lagi niya itong natatalo noon. Inamin ni Orhan na hindi na siya ganoon kalakas, at matagal na siyang nalampasan ni Oliver. Hindi pa rin kontento si Oliver, ngunit wala siyang magawa tungkol dito kaya tiningnan niya si Orhan nang may galit sa kanyang mga mata, ngunit umalis nang hindi nagsasalita ng isa pang salita. Nanatili si Orhan sa lupa ng isang babaeng may pilak na buhok na nagngangalang Sayon na kaibigan ni Orhan ang mabilis na lumapit sa kanya at nagtanong kung ayos lang ba siya. Ngumiti si Orhan habang bumangon, sumasagot na siya ay maayos na maayos. Ngunit sinasabi niya na nakakahiya para sa kanya na nakita siya nitong nasaktan ng ganoon. Sumagot si Sayon na sa tingin niya ay lumaban ito ng buong giting at napakagaling niyang tingnan habang ginagawa iyon. Dagdag pa niya, sinasabi niya na alam na niya kung ano ang kayang gawin ni Orhan kung ilalabas nito ang tunay niyang lakas. Ngunit sinasabi ni Orhan na hindi na niya talaga kayang gawin yon, dahil mahina na ang puso niya at hindi na kaya ng katawan niya. Gayunpaman, nangako si Sayon na tutulungan niya itong harapin yon balang araw, ngunit, tulad ng Epstein Files, ang mga salita niya ay nabura sa kanyang alaala at hindi niya talaga matandaan kung ano nga ba ang pinag-uusapan ni Sayon, kung paano sila parehong iisa, at kung ano ang ipinangako nilang makamit. Magkasama, at saan siya naglaho. Sa kabilang bahagi naman ng kaharian, si Sayon ay buhay pa at bahagi na ng isang kulto kung saan pinamumunuan niya ang isang grupo ng 3 tao habang tinalo nila ang 5 malakas na grupo ng mga adventurer dahil lang hindi sila kabilang sa kanilang paksayon na malakulto. Matapos mapuksa ang bawat adventurer, nagpasya silang magpatuloy, ngunit biglang may isang lalaking nakasuot ng puting balabal ang lumitaw sa harapan niya at sinabi sa kanya na kaka-receive lang ng balita ng mga pinuno ng kulto na may isang hindi kilalang tao sa hilagang kaharian ang nakatalo sa itim na dragon ng mag-isa, at inutusan si Sayon na puntahan at imbestigahan ang taong yun. Kailangan niyang subukan at makuha siya sa kanilang kulto, ngunit kung tumanggi ang lalaki, agad nila siyang tatapusin. Iniisip ito ni Sayon at natanto niyang hindi maaaring si Oliver yun dahil masyado siyang sikat para tawaging hindi kilalang tao at nagtataka siya kung sino kaya ito, ngunit hindi rin naman ito gaanong mahalaga sa kanya dahil kung tutol siya sa kanilang kulto, agad niya siyang tatapusin. Dahil doon, nagsimulang lumakad si Sayon at ang kanyang grupo patungo sa hilagang kaharian, hindi nalalaman na ang taong target niyang tapusin ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan noong bata pa si Orhan. Ang batang pasaway na may pink na buhok sa kanyang grupo ay nagsasabing ang hilagang kaharian ay kontrolado pa rin ng simbahan kaya kailangan nilang maging maingat sa kanilang gagawin, dahil kung madidiskubre sila ay malamang na mahuhuli at ikukulong sa piitan. Sumang-ayon si Sayon na kailangan nilang mag-ingat at manatiling patago, ngunit kasabay nito ay mayroon siyang kakaibang pakiramdam tungkol sa misyong ito at umaasang matatapos na ito agad dahil ayaw niyang pumunta sa bahaging iyon ng kaharian. Napag-alaman na noon pa man ay mahal na niya si Orhan at pinaniwalaan siyang ang matandang pari ng simbahan ang nagbigay sa kanya ng matinding stress na nagdulot ng kanyang kamatayan. Nang araw na natanggap niya ang balitang ito, nanlamig ang kanyang puso habang iniisip ang lahat ng pangako niya rito tungkol sa kung paano sila ay laging magkasama at kung paano siya ay laging makikipaglaban sa tabi niya. Iyak nang iyak siya ng araw na yun hanggang kinilabutan siya sa tindi ng galit at hindi na siya bumalik sa dati. Simula ng araw na yun, nagpasya siyang tiyakin ang pagbagsak ng simbahan at ng mga taong nagdulot ng kamatayan ni Orhan.
Samantala, nasa isang pulong si Orhan kasama ang lahat ng nakatataas na miyembro ng Night Silver Rabbits kung saan ipinakilala ng pinunong nerd na nakasalamin si Orhan sa lahat, na iginiit na siya ang pangunahing dahilan kung bakit matagumpay ang kanilang ekspedisyon at higit pa rito, siya lamang ang dahilan kung bakit nakaligtas ang lahat ng mga baguhan at maging ang mga gabay na sumama sa kanila dahil siya mismo ang nagpabagsak sa itim na dragon. Sinabi ng nerd sa iba na naniniwala siya sa kakayahan ni Orhan at itinataas niya ito sa ranggo ng tiniente upang punan ang posisyon ng kanilang minamahal na bayaning si Albert na namatay noong nakaraang taon habang nakikipaglaban sa kaparehong dragon. Sinasabi niya na kung sino man ay may anumang issue tungkol dito ay maaari na silang magsalita ngayon kaya't isang matandang lalaki ang nagsalita, na nagsasabing wala siyang problema sa pagiging isa ni Orhan sa mga pinuno ng mga grupo. Ngunit tinatanong kung alam ba ni Orhan kung ano ang ibig sabihin yun at kung naniniwala ba siya na may kakayahan siyang gumawa ng tamang mga desisyon, dahil kapag naging tinyente siya ay hindi lamang siya magiging responsable sa kanyang sariling buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga taong nagtatrabaho kasama niya. Sinasabi niya na maraming buhay ang nakakabit sa angkang ito, kaya't anumang desisyon ang gawin niya ay makakaapekto sa buong angkan mismo. At para sa maraming miyembro ng angkan, ang tanging bagay na mayroon sila sa kanilang buhay ay ang angkan mismo. Kaya tungkulin nilang laging isipin ang kapakinabangan ng angkan kahit paman sila mismo ang humarap sa mga pagsubok sa proseso. Naalala ni Orhan ang pangako niya kay Sean at biglang nagbalik sa kanyang isipan ang maraming masakit na alaala, na nagpapaintindi sa kanya na hindi niya maaaring gawing buong buhay niya ang angkan. Sumagot siya ng matapat at sinabi sa matandang Angus na mayroon siyang buhay hindi tulad ng marami sa kanila kaya hindi niya may devote ang lahat sa angkan. Ang bawat miyembro sa pulong ay nagulat at maging si Selma ay hindi inaasahan ito kailanman. Nagngingit-ngit ang matanda na nagtatanong kung alam ba niya na ang pahayag na ginawa niya ay nagiging dahilan para hindi na siya maging kwalipikado bilang miyembro ng angkan, lalo na ang maging tenyente. Tinanong niya kung ano ba ang ginagawa niya rito, at sumagot si Orhan na narito siya dahil alam nitong poprotektahan niya ang sinuman at lahat ng pinapahalagahan niya. Napagtanto ni Selma na hindi gaanong mahalaga kay Orhan ang angkan mismo, kundi ang protektahan ng mga miyembro nito. Nalilito pa rin ang matanda, kaya ipinaliwanag ni Orhan ng detalyado para sa kanya, na sinabing gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang protektahan ang kanyang mga kasamahan, ngunit yun lang ang kaya niyang ipanggako, walang labis, walang kulang. Sa huli, sumuko ang matanda, at nagsagawa ng butuhan ng nerd para sa mga walang issue sa pagiging isa ni Orhan sa mga tenyente. Lubos na tagumpay ito para kay Orhan, dahil siya ngayon ay nagiging isa sa mga kilalang tenyente ng Night Sky Silver Rabbits. Dinala siya ni Selma sa pasilyo upang ipakilala sa unang unit na kanyang sasalihan, ngunit bago pa sila makarating doon, tinawag si Selma ng isang babae mula sa likuran, na sinasabing gusto niyang kausapin ang bagong tenyente. Ngumiti si Selma at ipinakilala ang babae bilang si Stella na nasa dibisyon ng pamamahala. Tinanong ni Stella si Orhan kung mahusay ba siya sa pagtuturo sa ibang tao, at sinabing may bagong pangkat na gusto niyang tulungan niya. Selma, inaangkin niyang magandang ideya ito, ngunit tinanong ni Orhan kung hindi ba ito magiging problema sa Unit 1. Ngunit sinabi ni Selma sa kanya na huwag mag-alala dahil mas marami siyang libreng oras kaysa noong nasa grupo siya ng mga bayani. Sinasabi ni Stella na ipapadala niya rito ang mga materyales na nagpapakilala sa grupong ito at nagmamadaling umalis pagkatapos noon. Inakay siya ni Selma sa isa sa mga silid kung saan niya sa wakas nakilala ang unang unit. Sabay-sabay silang umupo sa paligid ng isang mesa, at unang nagpakilala ang babaeng may asul na buhok bilang si Rain na siyang mage ng grupo. Napansin ni Orhan na kahit siya ang pinakamatanda sa grupo, wala naman siyang maipagmamalaki dito. Naging ditiwala si Rain sa kanyang sarili, ngunit ang babaeng may gintong buhok ang nagpatuloy, nagke-claim na ang pangalan niya ay Otis at siya ay isang manggagamot. Ang huling miyembro ay ang matangkad na lalaking may pilak na buhok na marahil ay kinagigiliwan ng kababaihan, na nagngangalang Will, na tagapagtanggol ng grupo at mahilig umastang isang pandepensang tangke. Sa huli, ibinabaling ni Orhan ang kanyang pansin kay Selma, na muling formal na nagpapakilala sa sarili bilang ang Encantadora at ang pinuno ng grupo. Nabatid ni Orhan na mula ngayon, sila ang kanyang magiging kasamang mandirigma na handang lumaban para sa kanya at magsakripisyo ng lubusan para sa kanya kung kinakailangan. Bilang pagtalima sa formalidad, tumayo rin siya at nagpakilala bilang si Orhan na ngayon ang pangunahing umatake ng grupong ito,
Ngumiti si Will, na nagsasabing simula nang mawala si Albert, siya na ang pumupuno sa posisyong yon, ngunit hindi siya magaling sa gampaning iyon. Sinabi ni Selma sa kanya na huwag masyadong formal at mag-relax na lang, ngunit bago pa man siya makaupo, tinanong siya ni Will kung paano niya pinatay ang itim na dragon. Napansin ni Selma na hindi ganap na komportable si Orhan, kaya sinabi niya rito na hindi niya kailangang sagutin kung ayaw niya, ngunit iginiit ni Orhan na dapat niyang ibahagi ang impormasyon sa kanyang mga kasama sa grupo upang magkaintindihan sila. Sinimulan ni Orhan ang paliwanag, at sinasabi niya na ang pangunahing dahilan kung bakit niya nagawang harapin ang dragon ng mag-isa ay dahil sa dalawang orihinal na salamangka na kanyang nilikha. Nagulat si Rain nang malaman na nakalikha si Orhan ng mga orihinal na salamangka, ngunit ipinagpatuloy niya na ang kanyang unang orihinal na salamangka ay tinatawag na impact na kayang taasan ang epekto ng anumang kagamitan o mahika ng 100 beses, at ang pangalawang salamangka ay isang bagay na maaaring isagawa ng maraming beses upang palakasin ang epekto ng suportang mahika at halos anumang buffs. Isinisiwalat niya na noong laban niya sa dragon ay pinarami niya ang sarili niyang buffs ng 32 beses na ikinagulat ni Rain at Otis, na nagsasabing ang salamangka na ito ay magbibigay sa kanya ng malaking kalamangan laban sa halos sinumang makakaharap niya. Gayunpaman, sinasabi niya na maaari lamang niyang gamitin ang salamangka na yun sa kanyang sarili, at ang labis na bigat nito sa gumagamit ay napakataas kaya hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal. Naaalala niya kung paano kahit ang laban sa itim na dragon ay nagpatuloy ng medyo matagal at sa huli ay nasa napakapangit na kalagayan siya. Tinanong ni Otis na kung ganoon siya kalakas, ibig sabihin ay maaari siyang mapabilang sa anumang tungkulin. Ngunit ibinunyag ni Orhan na tanging mid-rank na salamangka lamang ang kaya niyang gamitin gaano man siya magsumikap, ito ang ikinagulat nilang lahat. At tinanong ni Selma kung paano raw yun posible, yamang malinaw na sapat ang kaalaman niya sa mahika para literal na makalikha ng sariling salamangka. Napayuko si Orhan, sinasabing kahit siya mismo ay hindi niya alam kung bakit hindi siya makagamit ng abanteng mahika, ngunit gayunpaman, ang kanyang orihinal na salamangka ang sumasalo sa kakulangan niyang iyon na dahilan para hindi siya maging lubos na walang silbi. Sinabi ni Selma na balak niyang bumaba silang lahat sa piitan sa lalong madaling panahon para makapagpraktis silang gumana bilang isang koponan at masanay, ngunit iginiit ni Orhan na bago nila gawin yon, kailangan niyang kumuha ng espada. Nagulat si Rain na hindi pa siya nag-o-order ng bagong espada, at sinabing matagal bago makagawa ng bagong espada. Ngunit iginiit ni Orhan na karaniwan lang siyang gumagamit ng espada kaya madali lang siyang makakabili sa tindahan. Nagulat silang lahat dito, dahil ang mga baguhan lamang na adventurer ang gumagamit ng ganoong klaseng sandata at hindi nila mapaniwalaan na ang pumuksa sa dragon ay gumagamit ng isa sa mga ito sa halip na gawang espesyal na piraso. Dinala nila siya sa panday na gumagawa ng lahat ng sandata para sa kanilang angkan, ngunit iginiit ng panday na para sa kalibre ni Orhan, nararapat silang makakuha ng gamit mula sa pinakamalalim na bahagi ng mga piitan, ngunit sinabi ni Orhan na huwag itong mag-alala at naglabas ng maraming artifact na nakuha niya mula sa malalim na piitan, kabilang ang kaliskis ng itim na dragon. Agad na natigilan ng buong grupo, at napagtanto ni Orhan na nagkamali siya nang mabuksan niya ang isang lumang sugat. Dapat sana ay naaalala niya na natalo sila ng mismong dragon ito at nawalan ng napakamamahal na miyembro ng grupo sa proseso. Sinubukan niyang humingi ng paumanhin, ngunit nakabangon si Rain mula sa kanyang PTSD at sinabi kay Orhan na ang itim na kaliskis ng dragon ay makakagawa ng isang espada na karapat-dapat na gamitin ng mismong tagapatay ng dragon. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito. Tandaang i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.